Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa tahimik na gabi, pauwi na ang magandang dalaga na ito nang bigla siyang patumbahin at mawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakakulong siya sa isang madilim na kwarto na puno ng maraming plastic bag. Nanginginig siya habang binubuksan ang pinto para umalis at nakita niya ang isang lalaki na naka-white shirt. Mabait siyang magsalita pero puno ng tuso ang mga mata niya. Binigyan siya ng lalaki ng phone at sinabihang tawagan ang pamilya niya. Pero nang abutin ito ng dalaga, ibinato niya ang phone sa sahig. Naramdaman niya ang panganib at natakot siya kaya tumakbo siya papunta sa pinto para makatakas pero nahuli siya ng manyakis. Marahas din nitong hinablot ang buhok niya at hinila siya pabagsak sa sahig. Nataranta ang dalaga, kinuha ang kutsilyo sa kitchen counter at sinabi sa manyakis na pakawalan siya. Pero baliw ang lalaking ito. Natuwa pa siyang makita ang taong nasa harap niya na may hawak na kutsilyo. Hinamon pa niya itong saksakin siya. Sa isang kisap mata, hinablot ng manyakis ang armas at sinaksak ang dalaga sa hita. Yumuko siya at ngumiti habang sinasabi sa kanya na huwag bunutin ang kutsilyo dahil lalala ang sugat. Ang kawawang dalaga ay nagtiis na lang sa sakit at gumapang pabalik sa kwarto. Samantala, nililinis naman ng manyakis ang mga mantsa ng dugo sa kusina. Sakto noon, tumawag ang ina ng dalaga. Mabilis niyang ginamit ang wireless headset para sagutin ang tawag ng ina niya. Nanginginig siyang sinabi sa ina niya na tumawag agad ng pulis. Hindi nagtagal, natanggap ng pulisya ang balita. Ibinaba nila ang mga chopstick habang kumakain ng ramen at agad na umalis. Tanging ang rescue team na kumakain kasama nila ang naiwan. Ipinagpatuloy nila ang pagkain dahil hindi bahagi ng trabaho nila ang criminal cases pero hindi nagtagal, nakatanggap din ang rescue department ng urgent message. May kinalaman sa rescue ang kasong ito. Napilitan ang mga bumbero na umalis. Agad na humarurot sa kalsada ang mga sasakyan ng police at fire truck pero nagkataon na rush hour sa daan. Ang mahabang pila ng mga sasakyan ay nagpahirap sa dalawang team. Sa oras na ito, isang motor mula sa likuran ang mabilis na sumugod sa daan. Panay ang senyas ng driver na magbigay daan ang dalawang hanay ng mga sasakyan sa magkabilang gilid. Hindi nagtagal, nabuksan ang kalsadang barado ng mga sasakyan para makadaan ang pulis at fire truck pero may mga mamamayan pa ring hindi nakikipagtulungan. Isang matandang lalaki ang walang pakialam at tumangging magbigay daan sa kanila. Galit na lumapit ang lalaking nakamotor para makipag-usap. Nang makita ni Captain Go Soon mula sa malayo na hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang sumigaw ng malakas. Sinabihan niya si Hogay na magpigil ng kaunti. Unang araw pa lang ni Hogay na na-assign sa police team na ito pero nagpaplano na agad siyang makipag-away sa mga mamamayan. Si Hogay ay dating pulis sa large-scale search team. Hindi pa nagtatagal, nakatanggap siya ng parusa dahil sa pag-atake sa isang suspect. Bago magsimula ang disciplinary committee, tahimik niyang binasa ang mga confession sa isang maliit na piraso ng papel. Pero nang umupo si Hogay sa conference room at makita ang commissioner na inuulit ang eksena ng pambubugbog niya sa isang tao, muling umangat ang sense of justice niya. Itiniklop ni Hogay ang maliit na piraso ng papel na parang crane. Wala siyang kahit anong pagsisisi. Hindi niya kailanman pinagsisihan ang ginawa niyang pambubugbog sa suspect dahil talagang sobrang malupit ng kabilang panig. Pagkasabi niya nito, agad na nagulat at natakot ang superior ni Hogay. May pagkakataon pa pala si Hogay na maibalik sa pwesto pero sa pagkakataong ito, maaari na lang siyang ma-demote at ilipat sa police station para magtrabaho. Matapos harapin ni Hogay ang mamamayang nakaharang, sinimulan naman niyang sermunan ang mga rescue worker. Sinabi ni Hogay sa kanila na huminto rito at patayin ang alarm ng sasakyan. Kung hindi, matutuklasan ang mga babaeng tumatawag sa pulis. Sunod, natanggap ni Hogay ang tawag ng dalaga na humihingi ng tulong. Tinanong niya ito kung makukumpirma ba niya ang eksaktong lokasyon. Ginawa ng dalaga ang lahat para tumingin sa labas ng bintana pero wala siyang makita. Magagamit lang ng pulis ang signal ng cellphone para malaman ang pangkalahatang lugar. Kung sabay-sabay silang maghahanap, tiyak na aabutin ito ng maraming oras, lalo na dahil nasugatan ang aorta sa binti ng dalaga kaya sobrang kritikal ng oras ng rescue. Sa oras na ito, nalinis na ng murderer ang mga mantsa ng dugo. Pumunta siya sa kusina para magluto ng komportable. Sobrang talas ng galaw niya sa paggamit ng kutsilyo sa paghiwa ng manok. Kinausap lang ng murderer ang dalaga at tinanong kung alam ba niyang mali siya. Ang boses ng murderer ay muling nagdala sa dalaga sa kawalan ng pag-asa. Kasabay nito, marami ng dugo ang nawala sa hita ng dalaga dahil dito inantok siya. Pumunta ang mga pulis at bumbero sa bubong ng isang building. Nagtayo sila ng temporary command post sa neighborhood. Patuloy na binantayan ng mga bumbero ang kalagayan ng dalaga. Sinabihan din nila siyang tumingin-tingin sa paligid. Gusto ng pulis na makahanap siya ng clue tungkol sa bahay ng murderer. Sumagot ang dalaga na lalaki ang murderer. Nakakulong siya sa isang kwarto na natatakpan ng plastic sheets. Inayos ng murderer ang kwarto ng ganito para maiwasan ang mga mantsa ng dugo habang may laban. May toilet din na konektado sa kwartong ito. Binuksan ng dalaga ang pinto at nakita niyang napakalinis ng toilet. Maraming sanitary napkin ng babae sa cupboard. Nang marinig ito, naisip ng lahat ng pulis na siguradong manyakis ang murderer. Kung hindi, bakit puno ng gamit ng babae ang bahay niya?
Sa sandaling ito, naalala ng dalaga na nang pumasok siya sa living room, may nakita siyang wheelchair sa bahay nito. Napakalinis din ng bahay. Ayon sa dalaga, naisip ni Hogay na dahil ganito kahanda ang murderer, siguradong hindi ito ang unang krimen niya. Sinabi ni Hogay sa kasamahan niya na agad imbestigahan ang impormasyon tungkol sa mga residente ng neighborhood na ito. Gusto niyang malaman kung may residente bang nakagawa na ng krimen. Mabilis na sumagot ang kasamahan niya. Walang criminal records ang mga residente rito. Sa oras na ito, ang dalaga sa kabilang linya ng telepono ay sandaling nawalan ng malay. Delikadong senyales ito. Mabilis na ginamit ng bumbero ang dahilan na makita ang ina niya para gisingin siya. Mabuti na lang, matapos marinig ng dalaga ang tungkol sa ina niya, matigas niyang muling iminulat ang mga mata niya. Hindi na makapaghintay pa ang fire department. Urgent ang oras at wala nang puwang para mag-speculate at manghula ang pulis. Nang malapit na nilang halughugin ang buong building, may naisip na paraan si Hogay. Sa pagkakataong ito, hindi mga taong nahatulan ang hahanapin, kundi gusto ni Hogay na hanapin ang mga missing person. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng target. 4 na buwan ang nakaraan, isang babae ang nawala sa neighborhood na ito. Hindi nabayaran ang lahat ng renta at loans niya. Mukhang natukoy ni Hogay ang lokasyon ng murderer at iyon ay ang bahay ng nawawalang babae. Kaya agad na dinala ni Hogay ang mga kasamahan niya sa kwarto. Sa oras na ito, tapos nang magluto ang murderer. Tinawag niya ang dalaga sa kwarto at sinabihang lumabas para kumain. Bigla, tumunog ang doorbell sa labas ng pinto. Pinindot ni Hogay at ng grupo ng mga pulis at bumbero ang doorbell ng bahay ng nawawalang babae. Ang nagbukas ng pinto ay isang lalaki. Bago pa siya makapag-react, pinadapa na siya ng grupo sa sahig. Pero matapos maghanap, walang nakitang kakaiba ang pulis sa bahay. Tinanong ni Hogay ang lalaki kung nasaan ang may-ari ng kwartong ito. Sumagot ang lalaki na dinala na sa hospice care room ng ospital ang may-ari ng kwartong ito. Dahil may bone cancer siya, paralisado ang buong katawan niya. Agad na kinumpirma ni Hogay ang sitwasyon. Totoo pala ang lahat ng sinabi ng lalaki. Na ospital ang babae, kaya ang bahay niya ay may community service personnel lang. Paminsan-minsan, tinutulungan siya ng mga personnel na iyon na ayusin ang mga gamit niya. Ganap na nagkamali ang rescue mission na ito. Napilitan silang itigil ang lahat ng kilos sa gitna ng mga reklamo. Tumingin si Hogay sa residential building at may matapang na ideyang pumasok sa isip niya. Iminungkahi niya na subukan ng dalaga na sunugin ang bahay ng murderer. Basta makagawa sila ng usok, agad nilang malolocate ang dalaga. Tumingin ang dalaga sa banyo at nakita niya roon ang isang lighter. Sinubukan niyang gumapang papunta roon ng hirap pero natuklasan niyang wala ng gas ang lighter. Noong una, tutol ang mga bumbero sa paraang ito pero dahil delikado na ang sitwasyon, napilitan silang pumayag. Isang bumbero ang nagsimulang turuan ng dalaga kung paano magsindi gamit ang huling kaunting gas. Pero ubos na ang lakas ng buong katawan ng dalaga. Ilang beses niyang sinubukan pero hindi niya mapailaw ang apoy. Nang malapit na naman siyang himatayin, sumugod ang ina niya sa eksena. Nang marinig ang boses ng ina niya, muling nabuhay ang pag-asa ng dalaga. Ipinagpatuloy ng dalaga ang paggamit ng lighter para magsindi ng apoy. Sa pagkakataong ito, nagliyab din ang maliit na apoy sa kamay niya. Sinunod ng dalaga ang instructions ng bumbero. Itinapon niya ang papel sa tambak ng plastic tarps at pagkatapos ay nagtago sa banyo. Pagkatapos gawin ang lahat, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Agad na nagpakawala ang pulis ng heat detector sa pagitan ng bawat residential building. Hindi nagtagal, natukoy nila ang crime scene. Umakyat ang bumbero sa ladder papunta sa bahay kung saan nakatira ang murderer. Nagsuot din si Hogay ng damit ng bumbero para sumama sa taas at hulihin ang kriminal. Sa oras na ito, walang kaalam-alam ang murderer sa loob ng bahay na naging parang dagat ng apoy na ang lugar. Nahanap ni Hogay ang susi ng kwarto at bubuksan na sana ang pinto nang biglang makita ng murderer ang ilang bumbero na dahan-dahang umaakyat sa balcony. Naramdaman ng murderer na hindi maganda ang sitwasyon at gusto niyang tumakas sa main gate pero matagal nang naghihintay ang pulis sa main gate. Maaari lang munang magtago ang murderer sa sulok ng bahay. Matapos pumasok ni Hogay sa bahay at subukang mag-imbestiga sa paligid, naging hostage siya ng murderer. Pero paano naman magiging hostage si Hogay? Nagpanggap lang siyang nakidnap para mailabas ang murderer mula sa nasusunog na kwarto. Habang hindi nakatingin ang murderer, binuksan ni Hogay ang pinto ng buong lakas. Sumabog ang apoy at agad na itinapon palayo ang dalawang lalaki. Agad na pinatay ng mga bumbero ang apoy at iniligtas ang dalaga mula sa banyo. Dinala nila siya sa lugar na maganda ang daloy ng hangin. Habang binibigyan ng first aid ng babaeng bumbero na si Seol ang dalaga, nagising ang murderer sa tabi niya. Aatakihin na sana niya ang dalaga at si Seol. Mabuti na lang, nagising si Hogay sa tamang oras sa crucial moment. Nawala sa sarili si Hogay at binugbog ang murderer. Kahit kagatin man niya ang binti nito o suntukin ng basta-basta, basta mapigilan niya ang kabilang panig, gagawin iyon ni Hogay kahit ano pa. Nailigtas ang dalaga at isinakay sa ambulance. Nasugatan din ang murderer. Habang nasa biyahe, tinanong ni Hogay kung ilang tao na ang pinatay ng murderer. Nagpakita siya ng mayabang ng ngiti at sinabing nakapatay siya ng 6.5 tao dahil kakaligtas lang sa dalaga. Ikinuwento ng murderer ang mga biktimang namatay sa kamay niya noon. Hindi niya mapigilan ang excitement niya. Makikita na ang halaga ng buhay para sa murderer ay naipapakita lang sa pamamagitan ng pagtapak sa buhay ng iba. Muling umangat ang sense of justice ni Hogay.
Mariing sinakal ni Hogay ang murderer. Bumitaw lang si Hogay nang malapit nang mamatay ang lalaking ito. Hindi pwedeng magkamali ulit si Hogay at tumanggap ng parusa, kaya sa ganitong paraan niya lang nailabas ang galit niya. Kinabukasan, opisyal na pumunta si Hogay sa police station para mag-register. Mabilis na sumikat si Hogay. Ang ama ni Hogay ay chief prosecutor. Noong nagseserbisyo siya sa large-scale search team, nakilala si Hogay bilang mad dog dahil hindi siya sumusunod sa common sense. Ang katigasan ng ulo ni Hogay ang naging dahilan kung bakit nagulo ang investigation scene. Hindi nagtagal, nakahanap si Hogay ng kwartong rerentahan. Nagkataon, naging kapitbahay ni Hogay ang dalawang kasamahan mula sa fire department sa tabi. Nang magpaalam, mabait na pinaalalahanan ng bombero si Hogay na may multo raw ang kwartong tutuluyan niya. Maingat na inilagay ni Hogay ang door lock code pero bago pa man siya makapasok sa kwarto, nakatanggap siya ng urgent mission. Kaya wala siyang choice kundi umalis kasama ang mga bombero. Noong huling gabi lang nagkaroon ng pagkakataon si Hogay na masulyapan ang bago niyang bahay. Pero binigyan ni Dojin si Hogay ng espesyal na regalo. Ito ang fire record na nangyari sa bagong bahay. Ang binatang dating nakatira rito ay misteryosong nawala 1 taon na ang nakaraan. Pagkatapos, nagkaroon ng sunog sa bahay. Mula noon, kumalat ang chismis na may multo ang bahay na ito. Matapos basahin ang record, naisip ni Hogay na parang may aninong dumaan sa labas ng kwarto. Sa unang araw, lumipat si Hogay sa bagong bahay. Nakatagpo siya ng multong dahilan para hindi siya makatulog buong gabi. Kinabukasan, sa banyo na lang ng police station nakatulog si Hogay. Habang lalo niyang iniisip iyon, lalo siyang nababalisa. Kaya pinahanap ni Hogay sa mga kasamahan niya ang impormasyon tungkol sa dating may-ari ng apartment. Hindi kailanman naniwala si Hogay sa multo noon, pero hindi pa rin niya napigilang matakot. Para tapusin ang takot niya nitong mga nakaraang araw, nagdesisyon si Hogay na alamin mismo ang totoo sa kaso. Matapos matanggap ang impormasyon, dinala ni Hogay ang mga kasamahan niya sa bahay na bagong upa niya. Kumuha sila ng mga gamit at sinimulang gibain ang bahay. Tinanggal ni Hogay ang bagong lagay na sahig at nakita niya sa harap niya ang isang parte ng sunog na wooden floor. Nagpatuloy si Hogay sa paghukay ng mas malalim. Nagsagawa si Hogay ng reaction test gamit ang sample ng likido sa sunog na wooden floor at ang resulta ng test ay gaya ng inaasahan. Nag-react sa dugo ang likido sa sunog na wooden floor. Narinig ni Seol at Dojin na nasa malapit ang ingay at lumapit din sila. Sinabi ni Hogay sa kanilang dalawa na ang dating may-ari ay hindi nawawala kundi pinatay. Kahit nilinis ng murderer ang scene, may dugo pa ring dadaan sa mga siwang at tatago sa ilalim ng wooden floor. Kaya malamang na murder ang pagkawala ng dating may-ari. Hindi aksidente ang sunog, kundi sinadyang gawin ng isang tao. Matapos marinig ang sinabi ni Hogay, nagdesisyon si Dojin na makipagtulungan sa police station para buksan ulit ang investigasyon. Sinimulan ni Dojin na i-analyze ang pinagmulan ng sunog. Sinuri niya ang kalagayan ng mga nasunog na furniture sa bahay. Ang pinakaseryosong nasira ay ang sahig. Naisip ni Hogay na senyales ito na gustong sirain ng murderer ang ebidensya. Marahil dahil masyadong maraming dugo ng biktima ang nasa sahig. Sinimulan ni Hogay na isimulate ang murder scene. Matapos patayin ng murderer ang homeowner, ayaw niyang mag-iwan ng mantsa ng dugo sa living room kaya hinila niya ang biktima papunta sa banyo. Inulit ni Hogay ang kilos ng pagpunta sa banyo. Sobrang sikip nito at iisa lang ang banyo. May matapang na ideya na pumasok sa isip ni Hogay. Hindi basta-basta mawawala ng natural ang katawan, kaya posible na itinapon ng murderer ang katawan ng biktima sa toilet. Agad pagkatapos nito, tumawag ang police station ng sewer cleaning truck para higupin ang wastewater sa ibaba. Matapos ang ilang beses na pagtitiis sa matinding amoy para maghanap, sa wakas ay nakakita si Hogay ng human body tissue. Agad na inanunsyo ni Hogay na ililipat ang kaso mula sa Missing Persons Office papunta sa Criminal Investigation Department. Matapos ang forensic test, kumpirmadong human tissue ito pero wala silang mahanap na DNA rito. Kaya wala pa ring ebidensya ang pulis para matukoy ang katawan pero naniniwala si Hogay na ang nakuha mula sa sewage tank ay ang dating may-ari ng bahay. Bukod pa rito, may tinukoy din siyang suspect at iyon ay ang ex-girlfriend ng homeowner na nakatira sa ibaba. Magkasamang kumuha ng civil service exam ang girlfriend at ang dating homeowner pero mas naunang pumasa sa exam ang girlfriend. Naghiwalay ang dalawa 1 buwan bago mawala ang dating homeowner. Ang dahilan ng hinala ni Hogay ay bahagyang dahil sa notes ng girlfriend sa pulis. Madalas niyang tinatanggihan sagutin ang mahihirap na tanong ng pulis para pagtakpan ang mga krimen niya. Sa mga iyon, may isang bagay na sobrang interesado si Hogay at iyon ay isang detail na idinagdag ng pulis. Sa police record, binigyan niya ang girlfriend ng isang bote ng mineral water pero kinadiri niya ito. Matapos mawala ang dating may-ari, hindi kailanman nagamit ang tubig sa kwarto pero kailangan ng maraming tubig para sirain ang katawan ng tao sa toilet. Naniniwala si Hogay na ang obsession ng girlfriend sa regular mineral water ay dahil gumamit siya ng malaking dami ng bottled mineral water para sirain ang ex-boyfriend niya. Pagdating sa puntong ito, pumunta si Hogay para kausapin ang girlfriend. Nagkataon, hindi siya lumipat at nakatira pa rin siya sa bahay na ito. Pumunta si Hogay at ang mga kasamahan niya sa kumpanya ng girlfriend. Nalaman nila na ngayon ay in love siya sa team leader sa kumpanya. Bukod pa roon, malapit ng ikasalang dalawa. Habang nag-iimbestiga, palaging nasa tabi ng babae ang team leader.
Mukhang sobrang nag-aalala siya sa girlfriend niya. Sinadya ni Hogay na uminom ng mineral water sa harap ng girlfriend. Pagkatapos, nagpanggap siyang nahulog ito sa sahig at pinapulot niya sa babae. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng kahit anong senyales ng pagkadiri ang girlfriend. Kaya lang, nang bawiin niya ang kamay niya, hindi sinasadyang nakita ang burn mark sa pulso niya. Nang tanungin ni Hogay, sinabi niyang napaso ang kamay niya sa kumukulong tubig. Nang gabing iyon, sabay na nag-dinner sina Hogay at Seol sa convenience store. Matagal nang nakatira rito si Seol. Tinanong ni Hogay si Seol tungkol sa impression niya sa dating may-ari at sa girlfriend nito. Sa alaala ni Seol, ang dating may-ari ay isang mainiti ng ulo at mapaghinalang lalaki. Kahit ang pag-attend ng girlfriend niya sa ordinary company party ay kaya rin siyang pagalitin. Nang mawala siya, mukhang sobrang lungkot ng girlfriend niya. Magkasama silang dalawa na nakaupo sa convenience store at komportableng nag-uusap. Hindi nila alam na sa kabilang side ng kalsada may isang lalaking palihim na kumukuha ng litrato. Matapos pindutin ang shutter button, biglang natakot ang lalaki. Agad niyang ipinakita ang mga litrato sa superior. Matapos makita ng superior ang mga ito, sobrang natakot din siya. Isa siyang tycoon na ikinulong ni Hogay hindi pa katagalan. Kinailangan niya ng maraming koneksyon at pera para makatakas. Alam ng taong ito na hunting dog si Hogay, kaya kapag kumagat ito, hindi na ito bibitaw. Alam ng tycoon na pumayag si Hogay na magtrabaho sa maliit na police station na ito para patuloy siyang maibalik sa kulungan dahil sealed ang bahay niya. Maaari lang magtayo ng tent si Hogay sa hallway. Sa kalagitnaan ng gabi, kumatok si Hogay sa pinto ni Dojin at nakiusap na gamitin ang banyo pero may mahalagang nadiskubre si Hogay. Naramdaman ni Hogay na medyo kakaiba ang bathtub ni Dojin. Ang totoong kakaiba ay hindi ang bathtub ni Dojin, kundi ang bathtub sa inuupahang bahay ni Hogay dahil ang outer panel sa banyo ay nakakabit ng baliktad. Hinipo ni Hogay ang gilid ng edge. Parang sobrang lambot nito at siguradong hindi pa matagal nang ikinabit ang mga panel na ito. Agad na nagtulungan ang dalawa para baklasin ang bathtub at may natuklasan silang malaking black plastic bag sa loob. Sa loob ng bag ay isang naaagnas na katawan na sobrang baho. Tinanggal ng forensics ang lahat ng labi at muling binuo ito bilang katawan ng isang lalaki. Matapos makilala ito, napagdesisyonan nilang ito nga ang dating may-ari na nawala. Napagdesisyonan nilang ang fatal wound ay dulot ng pag-atake sa skull. May nakita rin ng forensics na isa pang bagay na nakahalo sa mga labi at iyon ay dulo ng kutsilyo na malalim na nakabaon sa buto. Napagdesisyonan ng forensics na siguradong cooking knife ito. Kasabay nito, habang mabilis na nilulutas ni Hogay ang kaso, nadiskubre rin ni Dojin ang pinagmula ng sunog. Nakita ni Dojin ang isang hindi nasunog na dyaryo sa litrato ng crime scene. Biglang na-realize ni Dojin ang lahat at agad siyang pumunta kay Hogay para i-simulate ang crime scene. Naniniwala si Dojin na sinimula ng murderer ang sunog sa pamamagitan ng pagrolyo ng dyaryo. Matapos buhusan ng flammable material ang dyaryo, sinimulan niya itong sindihan. Personal itong sinubukan ni Hogay. Natuklasan nila na sa paraang ito, kahit isang nirolyong dyaryo lang ay kayang sunugin ang kurtina sa malayo. Napagdesisyonan ni Dojin na siguradong nirolyo ng murderer ang dyaryo at inihulog ito mula sa bintana ng biktima. Pagkatapos, sinindihan niya ang apoy mula sa ibabang floor para kumalat ang apoy mula baba pataas hanggang sa abutin ng apoy ang kurtina o ang headboard. Pagkatapos, lalakas ng todo ang apoy dahil ang papel na ginamit sa experiment ay madaling magliyab. Nang sindihan ito ni Hogay, hindi sinasadyang nasunog ang likod ng glove at pulso niya. Agad nitong pinaalala kay Hogay ang paso sa kamay ng girlfriend ng biktima. Mukhang lumabas na ang katotohanan. Agad pumunta ang pulis sa bahay ng girlfriend ng biktima para ihanda ang pag-aresto sa kanya pero nauna na siyang umalis. Dinala pa niya ang 3 bote ng oil mula sa bahay. Ngayon ang kasal niya pero naging runaway bride siya. Pumunta siya sa police station para umamin. Mula nang mamatay ang ex-boyfriend niya, lagi niyang nakikita ang itsura nito kahit saan. Halos masira ang isip niya dahil sobrang daming bagay na nakatago sa bahay ng ex-boyfriend niya. Lagi niyang binabantayan ang mga bagong taong lumilipat doon. Ang ghostly figure na sinasabi ng mga kapitbahay ay siya pala. Dinala rin niya ang gamit na ginamit para patayin ang ex-boyfriend niya. Tumugma ang blade sa buto. Pagdating sa interrogation room, umupo siya sa sulok ng walang sinasabi. Lumapit si Hogay sa kanya at matagal na nakipag-usap bago niya sinabi ang dahilan kung bakit siya pumatay. Lumabas na dati siyang nabuntis at iniwan niya ang baby. Sa Korea, illegal ang pag-iwan ng baby. Pero pagkapasa niya sa civil service exam, ginamit ito ng boyfriend niya para takutin siya. Inilabas nito ang certificate of abandonment at pinilit siyang bayaran ang lahat ng monthly living expenses. Ang galit na matagal niyang pinipigilan ay sa wakas nagtulak sa kanya na magdesisyon na tumakas sa kontrol ng boyfriend niya. Kaya habang natutulog ito, gumamit siya ng martilyo para hampasin ito sa ulo. Pagkatapos, sinimulan niyang pagputol-putulin ang katawan para mawala ang lahat ng bakas. Matapos ikwento ang krimen niya, bigla siyang napaiyak. Pero ang mas nakakagalit na kwento ay nasa likod nito. Napatunayan na peke ang certificate of abandonment na nasa kamay ng biktima. Tuluyang bumagsak ang babae dahil sa isang piraso ng papel na hindi naman totoo. Gumawa siya ng sobrang lupit na bagay.
Gabi na matapos ang trabaho, nakaupo sina Hogei at Dojin sa harap ng bahay at umiinom ng alak kasama si Seol. Sa oras na ito, biglang lumitaw si Taehwa, isang tycoon, at itinapon ang paper crane sa lupa. Sinabi ni Taehwa na dati siyang binintangan ni Hogay ng murder at ipinasok sa kulungan. Walang magawa si Hogay. Ito ang pagkakaiba ng pulis at bumbero. Matapos magligtas ng tao ang mga bumbero, ang madalas nilang makuha ay pasasalamat at bulaklak. Pero ang pulis ay kailangang harapin ang paghihiganti ng mga kriminal. Nang gabing iyon, may isa na namang traffic accident sa main road. Pagdating sa scene, hindi mahanap ni Hogay ang biktima kahit saan. Matapos siyang ituro, nakita ni Hogay ang biktima na napadpad sa bubong ng bus. Makikita kung gaano kalakas ang banggaan. Agad na nagbigay ng first aid ang mga bumbero. Mabuti na lang, mahina pa ring humihinga ang biktima. Mabilis na dinala ng rescue team ang biktima sa ospital. Habang nasa daan, napansin ni Seol na sobrang hina ng paghinga ni Yeseol. Ayon sa sitwasyong ito, malamang hindi siya aabot sa ospital sa oras. Sa critical moment, isinugal ni Seol ang buhay niya para gawin ang delikadong first aid. Mabuti na lang, naging maayos ang first aid. Ipinaglaban ni Seol ang oras para sa biktima. Matapos dalhin ng rescue team si Yeseol, tinanong ni Hogay ang ina niya kung ano ang nangyari sa car accident. Sumagot ang ina na kakatapos lang niya sa trabaho. Nang iuwi niya ang anak niya, gusto ng anak niya kunin ang teddy bear sa gitna ng kalsada. Sa sandaling iyon, isang puting kotse ang sumugod papunta sa kanya. Matapos mabangga ng kotse ang anak niya, agad itong tumakas. Matapos makuha ang clue, naghanda si Hogay at ang mga teammate niya na simula ng traffic surveillance investigation. Sa logic, hindi dapat mahirap hanapin ang kotse na nagdulot ng accident at pagkatapos ay tumakas. Pero kinabukasan, natuklasan ng pulis na espesyal ang kalsadang ito. Walang malawakang surveillance cameras sa kalsadang ito. Dahil dito, naging komplikado ang mga bagay. Kinailangan ng pulis na gumastos ng maraming effort. Kailangan nilang umasa sa tire friction marks sa kalsada. Mayroon ding mga piraso ng kotse na naiwan sa gilid ng kalsada. Sinimulan ng pulis na hanapin ang kotse paunti-unti. Matapos ang effort ng pulis at forensic department, hindi nagtagal ay nakita nila ang puting kotse. Agad na tinarget ng pulis ang may-ari ng kotse. Kasabay nito, hindi maganda ang kondisyon ni Yeseol. Kailangan niyang sumailalim sa delikadong brain surgery. Bago mismo ang surgery, may napansin ang doktor na mali sa x-ray niya. Kinumpirma ni Hogay ang lokasyon ng puting kotse. Pero pagdating ni Hogay, nakita niyang umuusok ang puting kotse mula sa loob palabas. Ang usok sa kotse ay nag-trigger ng fire alarm. Agad na umalis ang rescue team papunta sa parking lot. Nakita ni Hogay ang isang lalaking nakaupo sa kotse. Mukhang nagsusunog siya ng charcoal. Mabilis na iniligtas ng mga bumbero ang lalaki. Pagkatapos, nagising ang lalaki. Pagkakita pa lang niya sa pulis sa tabi niya, nagsimula na siyang umiyak at magsisi. Sinabi niyang nakokonsensya siya dahil nabangga niya ang bata. Kaya iyon ang gagawin niya. Hindi pinansin ni Hogay ang lalaki. Pinusasan siya ni Hogay, pero dahil may carbon monoxide poisoning ang lalaki, kailangan pa rin siyang maospital. Nalaman ng ina ni Yeseol sa ospital na ang lalaking ito ang salarin na pumatay sa anak niya. Agad siyang nawalan ng kontrol at gustong hanapin ang lalaki para gumanti, pero pinigilan ng doktor ang ina ni Yeseol. Pagkatapos, hiniling ng doktor kay Hogay na kausapin si Seol ng private. Mukhang may gustong kumpirmahin ang doktor. Binuksan ng doktor ang x-ray ng biktima at itinuro ang mga injury sa katawan niya. Bukod sa brain damage na dulot ng car accident, may 16 na fracture sa buong katawan niya. Base sa healing condition ng mga injury, mukhang matagal na ang mga injury na ito. Pagdating sa puntong ito, halos naintindihan na ng lahat kung ano ang nangyayari. Dahil dito, parehong napasimangot ang pulis at ang mga rescuer. Naawa sila sa malagim na buhay ng biktima. Ang kaso ay nag-develop mula sa isang accident papunta sa isa pang kaso. Agad pumunta si Hogay sa kindergarten kung saan nag-aaral si Yeseol. Ipinakita ng teacher sa kanila ang daily video ni Yeseol sa klase. Sinabi ng teacher na masiglang bata si Yeseol. Malapit din ang relasyon ni Yeseol at ng ina niya. Napansin ni Hogay ang isang picture ng kindergarten ni Yeseol sa wall. May lalaki rin sa picture. Nang magtanong sila, nalaman nilang iyon ang boyfriend ng ina na ang pangalan ay Jinho. Bago iyon, matagal nang nagde-date ang dalawa. Pero nang banggitin ng ina ni Yeseol ang kasal, kinuha ni Jinho ang lahat ng ipon niya at tumakas. Ayon sa ina ni Yeseol, kapag pumapasok siya sa trabaho, si Jinho ang tumutulong sa kanya na alagaan si Yeseol. Agad na inilagay ni Hogay si Jinho sa wanted list. Matapos ang mas malalim na investigasyon, natuklasan din ng pulis na isa siyang professional scammer. Ang mga cellphone na nakapangalan sa kanya ay pawang fake numbers. Makalipas ang ilang panahon, automatic na mawawala ang mga phone number na ito. Dahil walang ebidensya ang pulis na minamaltrato ni Jinho si Yeseol, wala silang choice kundi arestuhin muna siya dahil sa fraud. Nang gabing iyon, umuwi si Seol mula sa trabaho at sinimulan niyang punasan ang mga mantsa ng dugo sa work clothes niya. Marahil dahil dati siyang nurse sa ospital. Lagi siyang nag-aalala sa mga injury ni Yeseol. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Seol dahil sa kaso ni Yeseol. Nang tumalikod siya, nakita niya ang doll. Bigla naalala ni Seol ang isang sentence mula sa testimony ng ina ni Yeseol. Naaksidente si Yeseol habang pinupulot ang teddy bear sa gitna ng kalsada.
Nang magising si Seol kinabukasan, sinabi niya kay Hogay ang nadiskubre niyang ito. Sinabi niya na wala man lang bakas ng teddy bear sa scene ng investigation. Wala munang sagot si Hogay sa tanong na ito dahil gusto ni Hogay na mahuli agad si Jinho. Isang araw, nagpanggap siya at ang mga kasamahan niya na bibili ng cellphone na may fake signal. Sinundan ng dalawa ang salesman papunta sa base ng cellphone sales group. Hindi sinasadya, nakasalubong nila roon ang mga tauhan ni Taehwa. Lumabas na kailangan din pala ni Taehwa ng secret cellphone kamakailan. Hindi alam ni Hogay kung paano ito gamitin, kaya binuksan niya ang video ng recent transaction pero may nadiskubre si Hogay na isang transaction. Nandoon ang lalaking nagsunog ng charcoal sa kotse. Agad na nakareact si Hogay. Lumabas na matagal na palang kilala ng lalaki ang ina ni Yeseul. Nagtulungan silang dalawa para lokohin ang pulis. Pagbalik ni Hogay sa police station, sinimulan ng staff ng identification department na gumamit ng high technology para i-restore ang kakaibang sugat sa binti ni Yeseul. Ang resulta na nadiskubre nila ay ilang beses itong nadaanan ng gulong ng kotse. Kinailangan ni Hogay na bumalik sa scene ng car accident. Gusto niyang makita kung ano pa ang nawawala. Sa oras na ito, may dumaan na delivery truck. Nakita ni Hogay ang dashcam sa helmet ng delivery man at may ideyang pumasok sa isip niya. Agad pumunta si Hogay sa delivery company para i-review ang video noong gabi ng car accident. May isa na namang mahalagang nadiskubre si Hogay. Agad na pinagdugtong ni Hogay ang lahat ng clues. Napagtanto niya na may malaking problema sa pagitan ng ina ni Yeseul at ng lalaking nakabangga at tumakas. Kinabukasan, agad na ipinatawag ni Hogay ang dalawang tao sa police station para sa magkahiwalay na interrogation. Bago ang interrogation, nakatanggap si Hogay ng tawag mula sa ospital. Pagkababa ng tawag, kita sa mukha niya ang lungkot. Pumasok si Hogay sa kwarto ng lalaking nakabangga at tumakas. Diretsong sinabi ni Hogay ang balitang natanggap niya na si Yeseul ay na-diagnose bilang brain dead. Sa pagkakataong ito, ang kaso ng lalaki ay hindi na simpleng hit and run case, kundi isang accident na nagresulta sa pagkamatay. Ayon sa batas, kailangang magbayad ng malaking compensation ang lalaki at kailangan din niyang makulong ng 15 taon. Nang marinig ang ganitong kabigat na consequences, nagsimulang mag-alinlangan ang puso ng lalaki. Sa oras na ito, patuloy na gumawa ng lamat si Hogay at ang mga kasamahan niya sa pagitan niya at ng ina ni Yeseul. Sa huli, tuluyang gumuho ang tiwala ng dalawa sa isa't isa. Inamin ng dalawa na magkasama nilang plinano ang car accident ni Yeseul. Inihanay ni Hogay ang mga nabaling buto ni Yeseul. Lumabas na nag-imbestiga ang pulis at nalaman na ang mga lokasyon ng mga sugat na ito ay lahat sakop ng insurance claims. Matapos bumili ng insurance ang ina ni Yeseul para kay Yeseul, sinimulan niyang sadyang saktan si Yeseul ng regular. Pagkatapos, nagfa-file siya ng claim para sa malaking halaga ng compensation. Hanggang ngayon, kumita na siya ng mahigit 10 milyong dolyar sa ganitong paraan. Ang car accident noong araw na iyon ay para saktan ang bukong-bukong ni Yeseul. Nagkataon, nakuha ng dashcam ng delivery car noong gabi ang eksena ng dalawa habang ginagawa ang krimen. Pero ang mas nakakadurog ng puso ay alam ni Yeseul na parehong gusto siyang saktan ng ina niya at ng lalaki, pero pumayag siyang makipagtulungan dahil alam niyang kapag nasaktan lang siya, makakakuha ng pera ang ina niya. Sa ganoong paraan, mas magiging masaya ang ina niya. Pagdating sa puntong ito, binaliktad ni Hogae ang dati niyang iniisip. Noong gabing iyon, malamang na may dalawang car accident. Ang una ay nang diinanan ng lalaki ang binti ni Yeseul pero hindi nasugatan ang binti ni Yeseul. Ayaw ni Yeseul na madismaya ang ina niya. Kaya nang subukan ulit ng lalaki na gawin ito sa pangalawang pagkakataon, kusa siyang tumakbo papunta sa kotse. Hindi na nakapagpreno ang lalaki sa oras, kaya nabangga niya si Yeseul at napalipad siya palayo. Matapos mabunyag ang buong kaso, mapait na umiyak ang ina ni Yeseul. Sinisi niya ang sarili niya sa pagkamatay ng anak niya. Sa oras na ito, pumasok si Seol para sabihin ang totoong kondisyon ni Yeseul. Hindi siya brain dead, kundi bumuti na ang kalagayan niya. Nailipat na siya sa normal hospital room. Noon lang nakahinga ng maluwag ang ina. Sinadya ni Hogay na paalalahanan siya na sa pagkakataong ito, kung nasaktan si Yeseul, baka makatanggap siya ng mas malaking halaga ng pera. Nakita lang nila na lumitaw ang isang kontentong ngiti sa gilid ng bibig ng ina ni Yeseul. Sobrang nadismaya si Hogay. Sumigaw siya na gusto niyang ikulong ang ina at ang lalaking ito. Nang gabing iyon, sabay na nag-dinner ang fire department at police department. Alam ni Seol na si Hogay ang nagbayad ng lahat ng medical expenses ni Yeseul. Sinabi ni Hogay na iyon ang dapat niyang gawin dahil siya ang nagpakulong sa ina ni Yeseul. Nang makita ang kabaitan ni Hogay at ang galing niya sa investigation, hindi alam ni Seol kung bakit siya na-demote sa lugar na ito. Sumagot si Hogay na hindi siya na-demote kundi kusa siyang pumunta rito. Mukhang ang layunin ni Hogay ay harapin si Taehwa. Sa isang convenience store, nakabihis si Hogay na parang thug. Nakaupo si Dojin sa gilid at nagbibigay ng opinyon niya. Matapos gumuhit si Hogay ng madudugong peklat sa mukha niya, ibinigay ni Dojin ang sagot niya. Kinumpirma ni Dojin na eksaktong mukha ng mabangis na thug si Hogay. Ginawa ito ni Hogay para makapasok sa isang criminal gang. Sa huli, nagtagumpay siyang matanggap dahil sa itsura at pag-arte niya.
Una munang pinapunta ng leader si Hogay at ang isa pang tao sa supermarket para bumili ng ilang gamit para sa krimen. Hindi inaasahan, nagkaroon ng epileptic seizure ang isa pang tao habang namimili sa supermarket. Nagkataon nandoon din si Seol at namimili. Dahil sa spirit ng isang bombero, agad siyang sumugod para mag-rescue. Matapos magising ang thug, sobrang nalito siya. Natakot din si Hogay na makilala siya ni Seol at masira ang plano niya, kaya wala siyang choice kundi isuot ang sombrero niya at mabilis na ilayo ang thug. Pero kahit ganoon, nakilala pa rin ni Seol si Hogay. Pagkatapos pumunta ang gang sa building ng police station. Pero ang utos na ibinigay ng leader sa kanila ay magluto ng instant noodles doon mismo. Hindi alam ng mga thug kung bakit. Sumunod lang sila at nagpakulo ng ilang malalaking kaldero ng instant noodles hanggang umuusok ito sa init. Sa oras na ito, may delivery man na dumating sa ibaba. Bukod sa pag-deliver ng late night snacks, mayroon ding sample package na kailangang dalhin sa forensic room. Nagliwanag ang mga mata ng leader. Agad niyang sinabi kay Hogay na kunin ang sample. Ang leader mismo ang nagdala ng sample sa forensic room. Habang nakatayo sa harap ng pinto, seryosong tiningnan ng leader ang 2 dokumento sa kamay ng forensic doctor. Ang tunay niyang target ay ang dokumentong ito. Bumalik ang oras ilang araw ang nakaraan at isang batang babae ang malungkot na namatay. Nanggulo ang creditor niya sa lamay. Pagkatapos, kinuha nito ang abuloy. Ang dahilan ay dahil umutang daw ng pera ang babae sa kanya noong buhay pa ito. Mabait ang mukha ng creditor na ito pero sa totoo lang, isa siyang loan shark. 3 milyong won lang ang inutang ng babae pero dahil sa interest, naging 30 milyong won ito. Tahimik na umiyak ang lola. Sinabi ng lola na namatay ang babae dahil sa pressure ng mga loan shark na ito. Pero sobrang mayabang ang loan shark at ang asawa niya. May hawak silang contract na pinirmahan ng babae. Nakalagay doon na dahil hiniram niya ang pera, pumayag siya sa interest rate na ito. Kinasuhan ng lola ang mga loan shark sa court pero magaling makipagtalo ang abogado ng kabilang panig. Lagi niyang ginagamit ang contract bilang dahilan. Basta natatakan ng seal ng babae, iyon ay utang na pinagkasunduan ng 2 panig. Pero iginiit ng lola na kinuha ng kabilang panig ang seal ng babae at tinatakan ito ng walang pahintulot. Pero salita lang ito at hindi matibay na ebidensya. Nahihirapan ang prosecutor na maghanap ng ebidensya nang may napansing clue ang forensic staff tungkol sa contract. Iminungkahi niya na itest ang authenticity ng contract na ito. Kaya kahit may seal, magiging walang silbi ito. Walang duda na ang leader ay nasa ilalim ng utos ng loan shark. Nag-aalala sila na matuklas ang peke ang contract. Kaya kinuha nila ang risk na ito. Tinanggap ng fire department ang emergency rescue mission. Mabilis na nakarating ang grupo sa building. Sa oras na ito, may napansing kakaibang item si Seol at iyon ay ang item na binili niya mula sa supermarket. Sa hindi malamang dahilan, may dagdag na SOS letter sa bote ng shampoo. Sa isang tingin pa lang, alam na ng mga tao sa fire station na distress signal iyon. Naalala ni Seol na nakita niya si Hogay sa supermarket pero nagkunwari itong hindi siya kilala. Kasama rin ni Hogay ang isang kakaibang grupo ng mga tao. Maaring isa itong uri ng signal na iniwan niya. Sinabi niya ito sa mga kasamahan niya sa police station pero hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Hogay. Maaari lang nilang sundan ang cellphone signal niya pero nawala ang cellphone signal sa parking lot. Walang clue sa paligid. Biglang naalala ni Dojin na nakita niya si Hogay na naglo-login sa isang kahina-hinalang website ilang araw na ang nakaraan. Binuksan ni Dojin ang website base sa memorya niya. Natuklasan ni Dojin na specialized ito sa pag-recruit ng convicted criminals para magtrabaho. Agad na ipinadala ni Dojin ang website sa forensic staff. Sinabi niya rito na mabilis na i-decode ang website. Kailangan nilang malaman ang tungkol kay Hogay. Kasalukuyang nasa isang bakanting building si Hogay kasama ang isang gang ng mga kriminal. Nilock nila ang lahat ng exits at naglagay ng ilang kahina-hinalang packages. Naramdaman ni Hogay na may mali kaya gumawa siya ng dahilan para pumunta sa banyo at maghugas ng kamay. Kinuha niya mula sa bulsa niya ang ilan sa mga substance sa loob ng package at itinapon ang mga ito sa toilet. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang toilet. Agad na naging alerto si Hogay. Lumabas na ang sobrang masamang grupong ito ay hindi na kontento sa pagnanakaw ng documents. Ang goal nila ay pasabugin ang buong testing room at ang mga staff doon. Kailangan ni Hogay na humanap ng paraan para magpatagal ng oras. Kagagaling lang niya sa banyo nang nagsimula siyang gumawa ng gulo. Sinabi ni Hogay na alam niyang gustong pasabugin ng leader ang lahat ng staff dito. Pero dahil may mahigit 10 tao sa kwarto, dapat taasan ng leader ang bayad sa mga gagawa ng task. Hindi inaasahan dahil sa ataking ito, napansin ng leader ang isa pang detalye. Bigla niyang itinaas ang kamay para hawakan ang sugat sa mukha ni Hogay. Pagkatapos, binura ng leader ang tattoo sa katawan ni Hogay. Biglang nabunyag ang identity ni Hogay. Ang naghihintay ngayon kay Hogay ay kamatayan. Itinali ng lahat si Hogay sa surveillance room. Itinali rin nila ang isang bomba sa tabi niya. Sa oras na ito, na-crack na ng forensic staff member na si Anna ang website na ibinigay sa kanya ni Dojin. Natuklasan niya na ang lokasyon ng misyon ng kabilang panig ngayong gabi ay ang office kung saan siya naroroon. Agad na naramdaman ni Anna na may mali. Matapos i-report ang resulta sa fire department, gusto niyang buksan ang pinto at umalis pero matagal nang nakalock ang main door sa labas ng grupo ng mga tao. Hinarang ng grupo ng mga thug ang lahat ng exits.
Ginawa nilang secret room ang buong building. Napakahaba ng fuse ng bomba. Kaya matapos umalis ang grupo, pinasabog nila ang buong building. Matapos gawin ang lahat, tinawagan ng leader ang loan shark at sinabing handa na ang lahat. Gaya ng inaasahan, natakot ang loan shark na mabunyag ang fake documents, kaya pinadala niya ang leader ng gang para sirain ang lahat. Nakita ni Hogay ang mga gamit sa surveillance room at agad niyang tinanggal ang mga tali sa katawan niya. Kasabay nito, ginamit ni Hogay ang internal network para kausapin si Anna. Sinabi niya rito na naglagay ang mga kriminal ng maraming bomba sa hallway ng building. Kapag nasunog ang fuse, gagawa ito ng usok na magti-trigger sa fire alarm. Dahil dito, gagana ang sprinklers. Pero ang explosives na ginamit nila ay sasabog kapag nadikit sa tubig. Ang tanging chance ng fire department na iligtas sila ay ilang minuto bago gumana ang sprinklers. Mabilis na nakarating si Dojin at ang fire department sa testing room. Ginamit ni Hogay ang phone para gabayan si Anna na humanap ng daan palabas. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Anna na may ilang refrigeration equipment sa loob ng building. Agad niyang ginamit ang computer. Matapos ang ilang operasyon, matagumpay na nagpakawala si Anna ng malamig na hangin para patayin ang mabilis na kumakalat na apoy. Dahil dito, naharang sa gitna ang parang ahas na ignition wire. Nagpalakpakan sina Anna at ang mga kasamahan niya. Sunod, kailangan na lang ni Anna at ng mga teammate niya na kalmadong umupo at maghintay sa fire department na dumating para iligtas sila. Hindi nagtagal, binuksan ng inspection room ang exhaust pipe ng monitoring room. Nailigtas ng mga bumbero ang mga staff dito. Binuksan din gamit ang chainsaw ang iba pang nakalock na pinto. Sa puntong ito, ligtas nang nailabas ang karamihan sa mga staff sa inspection room. Nakita ng gang leader sa labas ng building ang eksenang ito. Sobrang galit siya. Agad niyang ipinaalam sa loan shark na pumalpak ang operasyon ngayong gabi. Ang natitirang lugar na kailangan pang i-rescue ay ang inspection room sa 4th floor. Dito naroon si Anna. Ayon sa feedback mula sa harap, napakatibay ng mga lock dito. Gumamit pa ang grupo ng electric welding para isara ng tuluyan ang pinto. Si Hogay, na nakatayo sa tabi nila, ay biglang naalala na parang may suot na remote control ang leader sa leeg niya. May marka rin ito ng pangalan ng company. Agad na nakareact si Seol. Ang company na ito ang responsible sa sprinkler system ng laboratory building. Agad na kinutuban si Hogay. Baka magamit ng leader ang remote control para buksan ang sprinkler system. Kung ganoon nga, sasabog pa rin ang bomba. Kahit ang mga bumbero sa loob ng building ay malalagay sa panganib. Nang umabot sa deadlock ang sitwasyon, may ideyang biglang pumasok sa isip ni Hogay. Kung kaya ng leader na ibalik ang sprinkler system, puputulin naman ni Hogay ang buong supply ng tubig. Agad na nakahanap si Hogay ng malaking tank ng liquid nitrogen at pumunta sa water pipe na konektado sa sprinkler. Nagsimula si Hogay na ibuhos ito ng todo sa ibabaw ng tubig. Mabilis na pinalamig ng liquid nitrogen ang mga tubo. Nagsimulang bumaba ang water pressure sa mga tubo. Sa oras na ito, nakarating na ang leader sa building sa kabilang kalsada. Pinindot niya ang remote control sa leeg niya at nagsimulang gumana ang sprinkler system. Ang explosives na inilagay sa hallway ay nagsimulang sumabog isa-isa, pero dahil kay Hogay, hindi nagtagal ay tumigil ang sprinklers sa paggana. Sa kabilang side, winasak din ni Dojin at ng mga kasamahan niya ang pinto at sumugod sa loob. Matagumpay nilang nailigtas ang huling mga empleyadong na trap. Noon lang nabawasan ang bigat sa puso ni Hogay nang marinig niyang matagumpay ang rescue. Kahit nasugatan si Anna, naalala pa rin niya na ngayon ang araw ng hearing sa court ng matandang babae laban sa loan shark guy. Hinihintay pa rin ni Anna ang resulta ng examination niya. Walang choice si Dojin kundi baguhin ang direksyon. Minaneho niya ang fire truck papunta sa court location. Si Anna, na puno ng sugat, ay pumunta sa witness stand at isa-isang sinabi ang mga hindi makatwirang parte ng document. Ang pinakamahalaga, lahat ng papel na ginamit ay ginawa noong 2021, habang ang papel na pinirmahan ng babae sa document ay noong 2019. Pinatunayan nito na hindi ito ang document na pinirmahan ng babae. Matapos masaksihan na nanalo ang matandang babae sa kaso, bumalik si Anna sa ospital para magpagamot. Sa gabi, nang nagtipon ng lahat para mag-celebrate, nalaman ni Hogay na si Anna pala ang nakababatang kapatid ni Dojin. Matapos ang kaso ng loan shark, medyo hindi pa rin komportable si Hogay dahil mula pa sa simula, iba ang target niya. Iyon ay ang convenience store employee na nakilala ni Hogay at Seol. Lumabas na wanted criminal pala ang lalaking ito. Nag-hire siya ng tao para pumatay ng isang tao. Sa kabilang banda, mukhang hinahanap din ni Taihua ang taong ito. Dinala ni Taihua ang fake phone number na binili niya at ibinigay ito sa isang matandang lalaki. Nagbigay ng kondisyon si Taihua na aalagaan niyang mabuti ang anak na babae ng matandang lalaki kapalit ng pagtapos sa task na ito. Kaya maaga pa lang nakatanggap si Hogay ng tawag. Hindi nagtagal, nakarating siya sa napag-usapang lugar. Nasa isang gilid ang matandang lalaki at matapos makita si Hogay, tumalikod siya at umalis. Bigla, makapal na usok ang tumaas mula sa construction site canteen sa bundok. Agad na dumating ang mga bumbero at pulis. Sabay nilang pinatay ang apoy at iniligtas ang mga tao. Sinira ni Hogay ang pinto at sumugod sa loob para ilabas ang walang malay na bata mula sa bahay. Sa kabilang side, hawak ni Dojin at ng ibang bumbero ang water hoses para patayin ang apoy.
Nakikipag-unahan sila sa oras dahil ayon sa obserbasyon ng lahat, isang factory na hindi kalayuan ang kakalabas lang ng malaking amount ng toxic gas. Base sa bilis ng hangin, malapit na itong tangayin papunta sa fire site. Ang gas na ito ay pwedeng magdulot ng mas malaking apoy o kahit pagsabog. Para mapabilis ang firefighting process, iminungkahi ni Dojin na buhusan ng tubig mula sa loob. Kung hindi madaling mapapatay ng rescue team ang apoy. Pero, naglalagablab ang apoy. Kung gusto nilang magbuhos ng tubig mula sa loob, kailangan nilang umakyat sa mainit na bubong at gumamit ng chainsaw para buksan ang bakal na warehouse. Naramdaman ng team leader na masyadong delikado ang aksyong ito, pero kusang kinuha ni Dojin ang task na ito. Hindi nagtagal, nakarating si Dojin sa rooftop. Matagumpay niyang naputol ang corner at sinimulang patayin ang apoy sa loob ng bahay. Dahil sa desisibong pagpili ni Dojin, sa wakas ay napatay ng lahat ang malaking apoy bago kumalat ang gas. Matapos iyon, pumasok ang fire department sa kwarto. Sinimulan nilang imbestigahan ang sanhi ng sunog. Hindi inaasahan, sa ilalim ng gumuhong shelves, nakakita sila ng sunog na katawan. Dahil sobrang lala ng pagkaagnas ng katawan, hindi ito matukoy ng pulis, kaya dinala na lang nila ito sa autopsy room para itest. Nakakita si Anna ng lubid na malalim na nakabaon sa leeg ng katawan. Naghinala siya na maaaring sinakal ang biktima bago mamatay. Para mapatunayan ang hypothesis na ito, nagpatuloy si Anna sa pag-analyze. Natuklasan niya na sobrang linis ng bronchial tubes ng katawan. Malinaw nitong ipinakita na tumigil na sa paghinga ang biktima bago pa magsimula ang sunog, kaya hindi nakalanghap ng usok ang biktima. Hindi inaasahan, may murder pala sa loob ng sunog. Agad gumamit si Hogay ng DNA para imbestigahan ang identity ng namatay. Natuklasan ng pulis na ang kabilang panig ay si Pigu. Isa siyang dating preso na may masamang record at kakalaya lang mula sa kulungan hindi pa katagalan. Inanunsyo rin ang autopsy results at ang hyoid bone ni Pigu ay nabali rin dahil sa external force. Sa madaling salita, siguradong may problema sa pagkamatay ni Pigu. Malamang na ang sunog ay dulot ng arsonist na gustong sirain ang ebidensya. Matapos makuha ang conclusion, agad na binuksan ni Hogay ang investigasyon. Bumalik siya sa scene ng sunog para mangolekta ng ebidensya. Sinabi ni Dojin kay Hogay na may hindi bababa sa 3 senyales ng arson sa scene. Hindi lang iyon, natukoy pa ni Dojin mula sa tindi ng apoy na ang escape route ng murderer ay ang basag na bintana sa pader. Ang professionalism ni Dojin ay nakatipid ng maraming effort para kay Hogay. Pumunta siya sa bintana at inilabas ang ulo niya. Gaya ng inaasahan, nakakita si Hogay ng 2 napakalinaw na footprints. Siguradong ito ang mga bakas na iniwan ng murderer nang umalis siya. Bukod pa rito, nakakita rin si Hogay ng mga mantsa ng dugo sa sulok. Agad niyang ipinadala ang blood sample sa lab para sa analysis. Pero may kakaibang reversal na nangyari. Ang mantsa ng dugo sa scene ay kay Hogay. Sobrang nagulat ang mga tao sa forensic room. Para masigurong accurate, wala silang choice kundi ulit-ulitin ang confirmation ng maraming beses. Sa oras na ito, naghahanap pa rin si Hogay sa scene ng sunog. Wala siyang alam tungkol dito. Nagpatuloy si Hogay sa paghahanap ng ebidensya sa damuhan sa labas ng bahay. Sa wakas, nakahanap siya ng bote ng burning liquid. Iniscan ni Anna ang fingerprints na naiwan dito. Ipinasok niya ito sa fingerprint database para hanapin ang may-ari, pero nakakagulat pa rin ang resulta. Ang fingerprints na ito ay kay Hogay rin. Sunod-sunod pang dumating ang mas malalalang bagay. Naroon din ang fingerprints sa ilalim ng bintana at ang sapatos at size ay eksaktong pareho sa sapatos na suot ni Hogay. Natahimik ang lahat sa scene. Kahit si Hogay ay hindi alam kung ano ang nangyari. Sa oras na ito, ilang police cars ang sumugod papasok. Dumating ang prosecutor at ang criminal police na may hawak na memory card. Kinumpirma niya na ito ay surveillance video mula sa paanan ng bundok. Nakita sa video ang figure ni Hogay. Inaresto nila si Hogay bilang suspect. Pero lahat ng iyon ay bitag na inihanda ni Taihua. Mula pa noong tawag ng maagang umagang iyon, naakit na si Hogay papunta sa lugar na ito bago pa mapatay ang apoy. Sinuhulan ni Taihua ang prosecutor at ibinigay sa kanya ang memory card. Gusto ni Taihua na gamitin ang kapangyarihan niya para kumilos laban kay Hogay. Ayaw maniwala ng bumbero sa akusasyon ng prosecutor. Tumayo si Dojin at nagsalita para kay Hogay na dapat man lang nilang imbestigahan ang identity ng unang taong nag-report ng krimen. Dahil ang mga sunog na ganito ay nasa liblib na lugar, ang unang taong nagre-report ng krimen ay kadalasan ang salarin. Mukhang sapat na ang paghahanda ng prosecutor. Kinuha niya ang listahan at nagsimulang tumawag. Ang nakita lang ng lahat ay agad na tumunog ang phone ni Hogay. Sa puntong ito, naging prime suspect si Hogay. Kahit ang mga kasamahan niya ay naghihintay ng paliwanag niya, pero hindi pa rin nagsalita si Hogay hanggang dumating ang mga tao mula sa lab at nag-check. Matapos nilang ikumpara ito ng maraming beses, sa wakas ay kinumpirma ng forensic expert na ang dugo sa scene ay talagang kay Hogay. Mas lalo pang pinatibay ng ebidensyang ito ang hinala ng lahat. Agad siyang pinusasan ng pulis. Nang dalhin si Hogay palayo, binanggit pa ni Officer Yun ang kaso noong 7 taon ang nakaraan. Mukhang sangkot din siya sa isang murder case noong taong iyon. Nahirapan ang pulis dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa huli, hindi nila naipakulong si Hogay. Ngayong naaresto siya, itinuring itong isang malaking paghihiganti. Sa interrogation room,
Inilista ng prosecutor at pulis ang sunod-sunod na ebidensya na pumatay si Hogay para sa pera. Wala ni isang paliwanag si Hogay sa mga akusasyong ito dahil alam niyang maingat na plinano ang bitag na ito. Mula pa sa simula, wala silang iniwang daan para mabuhay si Hogay. Kahit si Officer Yoon na namamahala sa investigasyon ay may galit kay Hogay. Walang ganitong coincidence sa mundo. Tuwang-tuwa si Tae-hwa nang marinig niyang nasa kulungan si Hogay. Patuloy niyang sinuhulan ang mga opisyal ng Ministry of Justice para mabilis na mahatulan si Hogay. Binisita ng chief si Hogay sa kulungan at sinabing nagkagulo rin ang workplace niya. Ano ba ang nangyayari? Sinabi ni Hogay na siguradong bitag ito ni Tae-hwa. Bago ilipat si Hogay, ginamit niya ang koneksyon sa kanyang congressman na ama para mapalaya siya. Nang arestuhin ni Hogay si Tae-hwa, alam niyang kapag nakalabas si Tae-hwa sa kulungan, siguradong gaganti ito sa kanya. Kahit nasa panganib si Hogay sa ngayon, may ama pa rin siyang prosecutor. Nang makita ng ama ni Hogay na pinapahamak ni Tae-hwa si Hogay, natakot siyang baka hindi kayanin ni Hogay na makalusot dito. Hindi siya mapakali, kaya agad siyang pumunta kay Tae-hwa para magbigay ng babala. Pero sobrang arogante ng ugali ni Tae-hwa. Akala niya na walang butas ang bitag na inihanda niya at walang makapagliligtas kay Hogay bago lumabas ang hatol. Pansamantalang ikinulong si Hogay. Noong araw na pumasok si Hogay sa kulungan, kakaibang mainit ang atmosphere rito dahil karamihan sa mga sobrang malulupit na tao rito ay dinala roon ni Hogay. Pagpasok ni Hogay sa kulungan, binugbog siya halos hanggang mamatay. Ang leader ng cell ay ang murderer na inaresto noon ni Hogay. Hindi nagtagal matapos pumasok si Hogay sa cell, sinaksak siya sa tiyan ng murderer. Dahil sobrang lala ng sugat, maaari lang dalhin si Hogay sa ambulance para magpagamot. Pero lahat ng ito ay gawa ni Hogay. Malinaw na alam ni Hogay na kapag nakulong siya sa prison, wala siyang magagawa kundi ipaubaya ang sarili niya sa mga opisyal na sinuhulan ni Tae-hwa. Kaya hindi nagdalawang isip si Hogay na tanggapin ang risk na atakihin siya ng mga preso. Gusto ni Hogay na humanap ng pagkakataong makatakas sa kalagitnaan. Sa huli, kinidnap niya ang doktor at tumakas mula sa escort car. Matapos makatakas si Hogay, kinuha niya ang damit ng mga dumadaan. Pumunta si Hogay sa ospital para hanapin ang batang nailigtas niya mula sa sunog. Sinubukan ni Hogay na alamin ang sitwasyon mula sa bata pero abala ang bata sa laro sa phone niya. Hindi man lang nito pinansin si Hogay. Sa huli, nag-iwan si Hogay ng mensahe sa kanya. Pakitulungan akong ipasa ang mensahe kay Seol. Nang bisitahin ni Seol ang bata sa gabi, nalaman niyang pumunta roon si Hogay dati. Sinabi rin ni Hogay sa kanya na pumunta sa lugar kung saan nagtitipon ang mga homeless para hanapin siya. Agad na umalis si Seol. Nakita niya si Hogay na sugatan. Muling nabasa ng dugo ang damit niya. Agad siyang binigyan ni Seol ng temporary first aid. Matapos makatanggap ng professional treatment, mas bumuti ang kalagayan ni Hogay. Agad siyang tumayo at hinanap ang tambak ng mga lumang sapatos sa harap niya. Gusto ni Hogay na makahanap ng bagay na may kaugnayan. Nakita ito ni Seol at umupo para tumulong. Tiningnan ni Hogay ang abalang itsura niya at may malambot na liwanag na sumilay sa mga mata niya. Ang paghingi ng tulong na ito ay orihinal na isang sugal, pero handang magtiwala si Hogay kay Seol. Pinatunayan ng resulta na tama ang kutob niya. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ni Hogay ang pares ng sapatos na gusto niya. Agad niyang tinanong ang mga homeless kung saan nila nakuha ang mga iyon. Sa kabilang banda, magdamag ding tiningnan ni Dojin ang ebidensya sa scene ng sunog. Gaya ng inaasahan, may nadiskubre siyang ilang butas. Agad na pumunta si Dojin sa partner ni Hogay. Sinabi ni Dojin na maaaring may insider sa police station na pinupuntirya si Hogay. Lagi siyang sinusubukang saktan ng taong iyon. Sa oras na ito, pumunta si Officer Yoon sa bahay ng isang kalapit na residente na nawalan ng damit. Natuklasan ng pulis ang kinaroroonan ni Hogay. Habang mas pinapalakas nila ang paghahanap, biglang lumitaw si Hogay sa harap ng police station. May kasama ring homeless man si Hogay. Sa oras na ito, sobrang kalmado ni Hogay dahil ayon sa sinabi niya, nahuli niya ang tunay na salarin at dinala ito para humarap sa hustisya. Pero ang pagbabalik na ito ay isa sa mga bitag ni Tae-hwa. Dinala ni Anna ang test tool dahil kung may taong nakaranas ng sunog, magkakaroon ng ash residue sa buhok niya. Pero maraming beses itong tinest ni Anna at walang spark reaction sa buhok ng homeless man. Sa oras na ito, muling lumitaw ang prosecutor, kinuha ang camera at itinutok ito sa ulo ni Hogay. Ipinakita sa screen ang malaking amount ng ash residue. Dahil sa reversal na ito, nawalan ng magawa si Hogay. Maaari lang siyang muling pinusasan ng prosecutor. Sa sandaling ito, binuksan ng inspector ng National Investigation Bureau ang pinto. Sinabi niya na may nadiskubre rin silang bagong clue. Masyadong kampante ang prosecutor sa sarili niya. Wala siyang kaalam-alam na ang clue na ito ay magiging pabor kay Hogay. Hindi man lang nag-abala ang prosecutor na tingnan ito at sinabi sa investigator na ilabas sa publiko. Inanunsyo ng investigator na may nakitang glue sa dugo sa crime scene. Pinatunayan nito na ang dugo ni Hogay ay hindi naiwan sa scene kundi kinuha ng mas maaga. Pagkatapos, natuklasan ang dugo ni Hogay sa crime scene. Hindi lang iyon, lumitaw si Seol hindi nagtagal at dinala ang sapatos na nahanap ni Hogay sa lugar ng mga homeless.
Sinabi ni Seol na ito ang mga shoe prints na naiwan sa crime scene. Dinala rin ng partner ni Hogae ang entry at exit records mula sa evidence room. Itinuro niya na may layer ng lighter oil na natatakpan ng fingerprints ni Hogae. Pinatunayan nito na may insider na nagnakaw ng ebidensya mula sa police station. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ebidensya, kaya nalinis ni Hogae ang lahat ng hinala sa kanya. Walang magawa ang prosecutor kundi umalis ng frustrated. Matapos mabawi ang kalayaan niya, hindi nagpahinga si Hogae. Kinain ni Hogae ang tofu na dinala ng kasamahan niya at agad na sinimula ng investigasyon ng kaso. Gabi na siyang umuwi. Nakita ni Hogae si Seol na matagal nang naghihintay sa harap ng bahay niya. May dala rin siyang isang piraso ng tofu para sa kanya. Sinabihan ni Seol si Hogae na huwag na ulit masaktan. Pero pagkakain ni Hogae, umuwi si Dojin at binigyan din siya ng isang piraso ng tofu. Medyo wala nang magawa si Hogae. Matapos kainin ni Hogae ang tofu, agad siyang pumunta sa fried chicken restaurant para kumain. Habang kumakain, nagsuggest si Hogae ng duel kay Dojin para makita kung si Dojin ba ang unang makakahanap ng sanhi ng sunog o si Hogae ang unang makakahanap ng motive ng murderer. Ang matinding pustahan na ito ang naging dahilan para magkompetensya ang dalawa sa isa't isa. Nagsimulang magsagawa si Dojin ng iba't ibang experiment. Ginaya niya ang sitwasyon ng biktima na nasunog hanggang mamatay. Maingat niyang inobserbahan ang camera image na nagpakita ng sparks ng mangyari ang incident. Natuklasan ni Dojin na ang apoy ay nakaturo diretso pataas, ibig sabihin gumamit ang salarin ng sobrang madaling magliyab na fuse. Kaunti lang ang arsonists na gumagawa nito dahil kapag nagsimula ang apoy, magiging sobrang hirap itong kontrolin. Habang ginagawa ni Dojin ang simulation, dumating si Forensic Dr. Jin Hong mula sa National Forensic Service kasama si Hogae. Pinag-uusapan nila ang main issue. Natuklasan ni Forensic Dr. Jin Hong ang dalawang magkaibang tali sa katawan ng biktima. Ang isang tali ay sobrang madaling magliyab, habang ang isa naman ay gawa sa material na resistant sa high temperature. Lumapit si Forensic Dr. Jin Hong para talakayin kay Dojin ang sanhi ng sunog. Pareho silang seryoso at metikuloso. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng common topic. Nalubog sila sa isang malupit na mundo na parang wala ng ibang tao sa paligid. Napabulala si Seol na sobrang passionate nilang dalawa sa trabaho. Tumingin siya sa ibang direksyon at nakita niyang mas passionate pa si Hogae sa trabaho. Gusto ni Hogae na maramdaman ang kondisyon ng biktima. Kaya ibinalot niya ang lubid sa leeg niya ng sobrang higpit na halos hindi na siya makahinga. Agad na lumapit si Seol para tulungan siyang tanggalin ito. Mukhang may bagong nadiskubre si Hogae matapos siyang mailigtas. Bago pa man siya makarecover, excited na siyang nag-perform para makita ng lahat. Ang conclusion ni Hogae ay walang pangalawang tao sa scene. Sa halip, ang biktima pala ang unang gumulo sa scene. Nag-iwan siya ng footprints at mantsa ng dugo bilang ebidensya para madiin si Hogae. Pagkatapos, nilagyan ng biktima ng fireproof rope ang leeg niya at kinabitan niya ito ng flammable rope. Sa huli, naglabas siya ng lighter. Ang lakas ng apoy ay may tendency na tumaas dahil sa layout ng lugar. Ganap itong tugma sa naobserbahan ni Dojin sa surveillance video. Para sa ibang dahilan, napaka-reasonable din nito. Nagsimulang maniwala ang lahat ng naroon sa scene na ang kasong ito ay mukhang murder ni Hogae. Pero sa totoo lang, isa itong kaso na may planadong layunin. Pero ang katotohanan ay sumasalungat pa rin sa argumento ni Hogae noong oras na iyon. Bukod sa katawan ng biktima sa scene, may killer pa rin doon. Siya ang responsable sa pag-set up ng scene at pagsindi ng apoy. Pinanood niya ang biktima habang nababalot ng apoy. Matapos matiyak na wala ng senyales na buhay ang biktima, umalis ang killer. Mabilis na nakarating ang resulta ng investigasyon ni Hogae sa prosecutor father niya mula sa bibig ng direktor. Lumabas na ang direktor pala ang laging responsable sa pagbabantay kay Hogae. Ayaw ng ama ni Hogae na magdulot si Hogae ng gulo na makakaapekto sa karir niya. Mukhang wala ng pagdududa si Hogae. Agad na tinawagan ng ama ni Hogae ang ama ni Taihua para makipagkita. Umaasa siya na pareho silang magiging maluwag sa isa't isa. Ganoon tatapusin ng dalawang ama ang away ng dalawang anak nila. Sa huli, nakarating sa isang secret agreement ang dalawang ama. Sinira ng ama ni Hogae ang isang mahalagang investigative evidence bilang concession. Natapos ang kaso sa isang hindi maisip na paraan. Wala nang naging further developments, pero hindi ito tinanggap ni Taihua. Hindi nagtagal, sinimulan niya ang susunod niyang plano. Alam niyang nag-apply si Hogae ng transfer sa isang maliit na police station dahil gusto ni Hogae na bantayan si Seokdo. Mukhang may kinalaman si Seokdo sa dating kaso ni Taihua. Matapos makumpirma na may ginawang kalokohan ng fire victim, sinimulan ni Hogae na imbestigahan ang identity at background nito. Natuklasan ng pulis na matagal na siyang terminally ill. Wala nang masyadong oras ang biktima para mabuhay. Ang ganitong tao ay tunay na bagay para udyukan sa isang sunog. Matagal nang patay ang asawa ng biktima. Isang anak na babae na lang ang natira sa biktima. Hindi pa nagtagal, nagpunta siya sa abroad para mag-aral sa isang kilalang school. Nang marinig ito, binuo ni Hogae ang basic outline ng kaso, may isang taong pumayag na ipadala sa abroad ang anak ng biktima para mag-aral. Ang kapalit ay isasakripisyo niya ang buhay niya para idiin si Hogae dahil ang biktima ay kriminal din noong nabubuhay pa siya. Nakulong din siya kasama si Taihua.
Natukoy ni Hogae na gumawa ng deal ang dalawa habang nasa kulungan sila. Nang aarestuhin na sana ng pulis si Taihwa dahil sa pag-uudyok, may mas malaking ideya si Hogae. Ayaw na ni Hogae na madawit kay Taihwa para lang sa maliliit na krimen. Pinagsama ni Hogae ito sa dating kaso para maipakulong si Taihwa ng matagal. Gusto ni Hogae na hanapin mismo si Seokdo para makumpirma ang murder conviction ni Taihwa. Kinabukasan, sinimulan ni Hogae at ng mga kasama niya na hanapin si Seokdo dahil may epilepsy si Seokdo at kailangan niya ng long-term medication. Sinimulan nila ang paghahanap sa mga drugstore. Gaya ng inaasahan, nahanap ni Hogae at ng teammates niya ang purchase records ni Seokdo. Kaya lang, sinabi ng may-ari ng drugstore kay Hogae na may nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Seokdo kalahating oras na ang nakaraan. Agad na napagtanto ni Hogae na kumilos na rin si Taihwa. Hindi nila napigilang bilisan at makipag-unahan sa isa't isa. Pero sa huli, isang hakbang pa ring nahuli si Hogae. Nang dumating si Hogae sa hotel room kung saan nananatili si Seokdo, napatay na siya ng assassin ni Taihwa. Dinala ng ambulance ang katawan ni Seokdo. Ginamit ng murderer sa sulok ang cellphone niya para i-record ang scene at dinala ito pabalik kay Taihwa. Nagtiwala si Taihwa sa kanya at agad na inilipat ang huling halaga ng pera. Hindi inaasahan, ang aksyong ito ang naging dahilan para tuluyang mahulog si Taihwa sa bitag ni Hogae. Sa ambulance, nagpanggap na patay si Seokdo at umupo. Sa totoo lang, nailigtas na siya matagal na matapos maranasan ni Seokdo ang masasamang atake ni Taihwa. Ayaw na niyang protektahan si Taihwa, kaya agad na umamin si Seokdo na isang gabi may drug deal siya kay Taihwa. Sobrang mahalaga ng testimony na ito kaya agad na nag-file si Hogae ng arrest warrant laban kay Taihwa sa drug charges. Pagdating ni Hogae sa kumpanya ni Taihwa, natanggap na nito ang balita kaya sinunog niya ang office. Balak niyang gumamit ng malaking apoy para sirain ang ebidensya. Dumating si Hogae sa office ni Taihwa at nakita ang apoy kaya mabilis niyang pinatay ang apoy. Bigla, nakita ni Hogae sa bintana ang paparating na helicopter. Agad na napagtanto ni Hogae na siguradong nasa rooftop si Taihwa at naghahandang tumakas gamit ang helicopter. Nagmamadaling pumunta si Hogae sa top floor at nakita niyang paparating na ang helicopter. Sa pagmamadali, hinablot ni Hogae ang fire hose. Ginamit ni Hogae ang lakas ng tubig para harangin ang helicopter. Sa huli, napilitan ni Hogae na umatras ang helicopter. Hindi lang iyon, ang lakas ng tubig ay naging dahilan din para hindi makalaban ang tycoon at mga tauhan niya. Nang makita ni Taihwa ang posas na inilabas ni Hogae, wala siyang nagawa kundi ilabas ang tungkol sa ama ni Hogae. Sinabi ni Taihwa na kapag nahuli siya, maaapektuhan ang future ng ama ni Hogae. Hindi inaasahan, walang pakialam si Hogae. Sinabi ni Hogae na isa siyang walang utang na loob na anak. Nang marinig iyon, napagtanto ni Taihwa na wala na siyang daan pabalik, kaya lumaban ulit siya. Inatake ni Taihwa ang sugat ni Hogae sa tiyan. Gumamit din siya ng water hose para sakalin si Hogae. Habang nag-aaway sila, hindi sinasadyang nahulog si Taihwa mula sa rooftop papunta sa lupa. Nawalan din ng malay si Hogae dahil sa malubhang sugat. Nang dumating ang mga kasama ni Hogae, nakakita sila ng nakakakilabot na eksena. Nakabitin sa ere si Taihwa. Maswerte siyang nakaligtas dahil isang kamay lang niya ang nakaposas kay Hogae. Kung nahuli pa sila, natatakot silang baka naputol na ang kamay ni Hogae, pero ang maseryoso ay ang sugat sa tiyan ni Hogae. Dinala ni Seol ang first aid kit. Matapos mag-check, nadiskubre niyang walang heartbeat si Hogae. Pero dahil sa walang tigil na pag-rescue ni Seol, sa wakas ay bumalik ang signs of life ni Hogae. Dinala si Taihwa sa interrogation room para harapin si Seokdo. Pero abogado pala ang subordinate na nasa tabi niya. Sa sandaling ito, ipinakita ng abogado ang kakayahan niyang gumawa ng excuses. Itinanggi ng abogado ang lahat ng akusasyon ni Seokdo. Sa puntong ito, lumabas ang aroganteng ekspresyon ni Taihwa. Gusto niyang pakawalan siya ng pulis. Kung may oras sila, dapat pumunta sila at ihatid si Hogae sa huling biyahe niya. Ang totoo ay eksaktong gaya ng sinabi ni Taihwa. Hindi maganda ang pisikal na kondisyon ni Hogae dahil sobrang lala ng sugat. Maaari siyang malagay sa permanent coma. Muling nadepensa ang pulis pero kilalang kilala ng partner ni Hogae ang ugali niya. Habang mas nagiging desperado ang sitwasyon, mas kailangan nilang gumawa ng paraan. Isinama niya si Anna at nagsimulang tumakbo kung saan-saan. Gusto ng partner ni Hogae na kolektahin ang lahat ng surveillance cameras na may presensya ni Seokdo. Gusto ng abogado na makahanap ng clues laban sa tycoon pero sa kasamaang palad, wala pa ring nadidiskubre sa ngayon. Sobrang effort ang ginawa ni Hogae para sa wakas ay maaresto si Taihwa dahil sa drug trafficking, pero umaasa si Taihwa sa kakayahan ng abogado na makipagtalo. Ginagamit nila ang mga legal loopholes. Kapag malapit nang matapos ang detention period, kung hindi makahanap ang pulis ng mahalagang ebidensya, makakatakas na naman si Taihwa sa parusa ng batas. Nagsimulang tumakbo kung saan-saan ang partner at si Anna. Hinanap nila ang lahat ng cameras na nakarecord kina Seokdo at Taihwa. Gusto ng dalawa na gamitin ang sarili nilang mga mata para hanapin ang pagkakaiba. Kasabay nito, nagising na si Hogae sa hospital bed. Kahit may sugat sa tiyan, ipinilit niyang bumalik sa police station. Walang choice ang doktor kundi ibigay ang gamot ni Hogae kay Seol para siya ang maging taong may special relationship kay Hogae. Pagbalik sa police station, umupo ang grupo sa harap ng computer screen para manood. Sa oras na ito, mukhang may nadiskubre si Seol. Pagkatapos, pumasok si Hogae sa interrogation room. Sa pilitan niyang hinubad ang sapatos ni Seokdo.
Matapos obserbahan ni Hogae ang talampakan ng sapatos, sa wakas ay nasagot ang mga duda niya. Mukhang akala ni Taihua na hindi na siya makakaalis sa police station. Nakita ng abogado na naghihintay sa harap ng interrogation room na dumating na ang oras. Agad niyang inescort si Taihua palabas. Pero bago pa makapasok si Taihua sa kotse, muling nailagay sa kamay niya ang posas ni Hogae. Sa pagkakataong ito, ganap na legal na ito. May hawak ng search warrant si Hogae, kaya dinala si Taihua sa interrogation room. Sinuot niya ang isang black 3D recording suit. Ginawa ni Taihua ang iba't ibang aksyon sa mga nakatalagang lugar. Naramdaman ng abogado na may kakaiba rito, kaya lagi niyang pinapayuhan si Taihua na huwag talagang makilahok. Si Hogae, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsimulang asarin siya, sinasabing ang alam lang ni Taihua ay umasa sa ama niya bilang counselor, kaya hindi siya kailanman makakagawa ng sariling desisyon. Ang mga salitang ito ay gumising sa pride ni Taihua. Agad siyang pumayag na makipagtulungan, tumakbo man o tumalon, magdala ng backpack o humawak ng payong. Ano man ang ipagawa sa kanya ni Forensic Dr. Jin Hong, masunurin itong ginagawa ni Taihua. Matapos gawin ang data ni Taihua, inilabas ng pulis si Seok Do. Kailangan din niyang gumawa ng 3D action model. Dahil sangkot si Taihua sa isang murder case, ang alibay ni Taihua ay bumili siya ng droga noong oras ng insidente. Na-record din ng surveillance camera ang ebidensya, pero sa totoo lang, ang taong gumawa ng transaction ay si Seok Do, pero magkahawig ang itsura ng dalawang tao. Kaya kinumpirma ni Taihua na siya ang tao sa video. Dahil sa precision sa likod ng 3D model, mabilis na nagkaroon ng resulta ang experimental comparison. May habit si Seok Do na umindayog pakaliwa at pakanan habang naglalakad. Ito ay dahil sa epekto ng droga na nagdulot ng brain damage pero napakalakas ng organs ni Taihua. Pagdating sa paraan ng paglalakad, ganap na magkaiba ang dalawang tao. Ikinumpara ng forensic team ang data sa video sa surveillance camera. Sa wakas, kinumpirma ng verification team na si Seok Do ang tao sa video, kaya invalid ang alibay ni Taihua. Mabilis siyang pinusasan ni Hogae. Matapos ibalik si Taihua sa interrogation room, tinanggal ni Hogae ang disguise niya. Lumabas na habang nasa lab siya, nagsimula ng sumakit ng matindi ang sugat niya. Ayaw ni Hogae na malaman ito ng tycoon, kaya tiniis niya ang sakit hanggang dulo. Agad na nag-inject si Seol ng antibiotics para sa forensic doctor. Mahigpit din niyang hinawakan ang kamay ni Hogae dahil makakatulong ang skin contact para mabawasan ang sakit. Dahil mahigpit na hawak ang kamay ni Seol, biglang nahiya si Hogae. Wala siyang nagawa kundi paulit-ulit na magpasalamat kay Seol. Nagsimulang mag-alala at matakot si Taihua. Minadali niya ang abogado na kontakin agad ang congressman niyang ama. Pero ang congressman ay kasama ng prosecutor na ama ni Hogae. Naglalaban ang mga anak nila pero nagkasundo ang dalawang ama para sa sarili nilang kapakanan. Pumayag ang ama ni Hogae na tulungan ng congressman na umupo sa mas mataas na posisyon basta handa siyang isuko ang walang silbing anak na ito. Ilang beses tinawagan ng abogado ang ama ni Taihua pero walang nangyari. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng text message. Matapos basahin ang message, agad na nag-impake ang abogado at umalis. Malinaw na nakatanggap ang abogado ng utos mula sa mas mataas na autoridad kaysa kay Taihua. Bago umalis, nag-iwan ang abogado ng nakalock na hard drive. Agad na sinimulan ni Anna na i-unlock ang hard drive. Nawala kay Taihua ang abogado niya at nagsimulang bumagsak ang mood niya. Matapos ang ilang sandali ng kawalan ng magawa, sa wakas ay sinimulan ni Taihua na tanggapin ang totoo ng pagkatalo niya. Inamin niya ang mga murder na ginawa niya noon. Ang mga biktima ay ang mga mistress ni Taihua. Isang araw, nang nagde-date ang dalawa sa bahay, nadiskubre ng mistress niya na naglagay siya ng cameras sa bawat sulok ng bahay. Palihim niya itong kinukunan araw at gabi pero hindi siya natakot. Sa halip, kinuha niya ang phone niya at kinuhanan ng litrato ang lahat ng hidden cameras sa kwarto. Binantaan niyang ilalantad ang kababuyan ni Taihua. Nagalit si Taihua sa mistress niya. Sa sobrang galit, pinatay niya ang babae. Na-record din ng camera ang murder scene. Pagkatapos ikwento ni Taihua ang krimen niya, na-unlock ni Anna ang password ng hard drive. Nasa loob ang murder scene na na-record ng camera sa bahay. Dahil sa matibay na ebidensyang ito, agad na inaresto ng pulis si Taihua. Matapos ang ilang panahon ng pahinga, gumaling si Hogae at bumalik. Agad siyang sumali sa bagong investigasyon. Sa pagkakataong ito, ang gusto niyang hulihin ay ang Loan Shark Company na nagpasabog sa forensic room noong nakaraan. Natunton ni Hogae at ng mga kasamahan niya ang isa sa mga taong nanakit sa kanya noon sa Loan Shark Company. Mula sa taong ito, nalaman ni Hogae na ang Loan Shark Company ay hindi lang nagpapautang kundi sila rin ang namamahala sa assassin business. Sila ang responsable sa pagresolba ng mga samaan ng loob sa pagitan ng dalawang panig. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Hogae. Pinadala ni Hogae ang direktor at ang mga kasamahan niya para mag-stage ng scam. Ang role ng direktor ay isang matandang lalaki na may puting buhok. Ginampanan ng chief ang role ng taong nagnanakaw ng inheritance ng isang mayamang babae. Buong araw siyang nasa isang luxurious na lugar. Ginampanan ng partner ni Hogae ang role ng anak ng mayamang babae. Pumunta ang partner ni Hogae sa Loan Shark Company. Umiiyak siyang sinabi na ayaw niyang panoorin na maubos ng lalaking iyon ang pera ng ina niya. Kaya gusto niyang umupa ng hitman para patayin ang lalaking iyon. Para ipakita ang sincerity niya, agad na nag-transfer ng pera ang partner sa Loan Shark Company. Pero ang perang ito ay fake transfer notification lang na ginawa ni Anna gamit ang system.
Agad na kumilos ang hitman. Matapos matanggap ang pera, inaresto siya ng pulis habang ginagawa ang assassination. Matapos asikasuhin ng pulis ang killer, inaresto ni Hogay ang may-ari ng Loan Shark Company. Matapos maresolba ang malaking kasong ito, agad na lumabas si Hogay sa maraming news reports. Ang ama ni Hogay na prosecutor at ang councilman ay nakatingin sa TV nang walang emosyon ang mukha. Hindi napigilan ng councilman na medyo mag-alala. Ang pagiging impulsive ni Hogay ay sisira sa plano nila. Pero hindi iyon ang iniisip ng ama ni Hogay. Gusto rin makita ng ama ni Hogay kung anong achievements ang kayang makamit ni Hogay gamit ang sarili niyang kakayahan. Matapos asikasuhin ang Loan Shark Company, ang susunod na target ni Hogay ay ang kanyang ama. Dahil nang nagtatalo sina Hogay at Taihua sa rooftop, sinabi ni Taihua na kung hindi siya patatawarin ni Hogay, maaapektuhan ang career ng ama ni Hogay. Mula rito, hinusgahan ni Hogay na ang maayos na paglabas ni Taihua sa kulungan ay siguradong dahil sa lihim na tulong ng ama niya. Pero nakapaghanda na ng plano ang ama ni Hogay para iligtas siya. Pinadala niya ang isa sa pinakamalapit niyang prosecutors para akuin ang sisi. Habang nag-uusap sina Hogay at ang ama niya, nagdaos ng press conference ang close prosecutor para akuin ang buong responsibilidad. Alam ni Hogay na matagumpay na nakatakas ang ama niya sa pagkakataong ito. Kahit sobrang galit siya, walang magawa si Hogay. Bumalik si Hogay sa inuupahan niyang bahay ng gabing iyon. Umupo siya sa harap ng pinto at matagal na naghintay hanggang sa wakas ay hinintay niyang makauwi si Seol. Ibinigay ni Hogay kay Seol ang medical card niya at iba pang gamit. Nagpasalamat si Hogay sa pag-aalaga sa kanya noong lumabas siya sa ospital na sugatan. Hindi na rin kailangang manatili ni Hogay sa police station. Naghahanda siyang lumipat. Ibinigay din ni Hogay kay Seol ang folding bed niya. Pagbalik sa bahay, inilabas ni Seol ang electrocardiogram machine mula sa bag niya. Nung malubhang nasugatan si Hogay, minsan ay tumitigil sandali ang tibok ng puso niya pero hindi sumuko si Seol. Umiiyak siya habang tinatawag siyang gumising. Tiningnan niya ang alon-alon na line sa graph at sobrang saya niya dahil tumitibok pa rin ang puso nito. Kinabukasan ay birthday ni Seol. Nagkataon, matagumpay din niyang naipasa ang firefighter assessment. Dahil sa masayang pangyayaring ito, lahat ng miyembro ng fire department ay pumunta sa bar para batiin siya. Paglabas ni Dojin ng cake, pumasok din ang grupo ni Hogay at ang chief. Siyempre, dumalo rin sila sa celebration party na ito. Habang kumakain, pinag-usapan ng lahat kung paano pansamantalang tumigil ang puso ni Hogay matapos siyang masugatan ni Taihua. Mabuti na lang dahil kay Seol, ligtas pa rin si Hogay hanggang ngayon. Nang marinig ito, medyo hindi mapakali si Hogay. Kahit sobrang nagpapasalamat si Hogay kay Seol, pinaalalahanan pa rin niya ito na huwag maging masyadong mabait sa kanya dahil ayaw ni Hogay na may utang na loob sa iba. Ipinakita ni Seol ang pagkadismaya niya at sinabing tinatapos lang niya ang misyon niya. Sa oras na ito, pumasok sa labas ng pinto ang isang matandang babae. Pagkakita niya kay Hogay, agad siyang nagalit. Pagpasok pa lang niya, pinagalitan niya ito dahil sinaktan niya ang apo niya. Walang sinabi si Hogay at tiniis ang insulto ng matandang babae, kaya dumiretso siyang lumabas ng restaurant. Hinabol ni na Dojin at Seol si Hogay. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ni Hogay at ng matandang babae. Noon, sinabi ni Officer Yoon na 7 taon ang nakaraan, nasangkot si Hogay sa isang murder. Posible kayang ang biktima ay ang apo ng matandang babae, pero ayaw banggitin ni Hogay ang nakaraan. Kinabukasan, pumunta si Hogay sa bundok para bisitahin ang apo ng matandang babae. Naglagay siya ng crane sa box. Mula nang mamatay ang taong ito, tuwing nakakahuli si Hogay ng masamang tao, nagtitiklop siya ng crane at inilalagay ito sa harap ng litrato ng babae. Sa oras na ito, lumapit sa kanya ang ama ni Hogay. Gusto ng ama ni Hogay na paalalahanan si Hogay na kumalma ng kaunti. Hindi mapapaganda ang mundo sa paghuli lang ng masasamang tao. Pero walang pakialam si Hogay sa mga bagay na ito. Gusto lang ni Hogay na gawin ang lahat para makabawi sa mga kasalanan niya sa batang babae. Nang makita na matigas pa rin ang ulo ni Hogay, wala nang magawa ang ama ni Hogay kundi umalis. Isang huling babala. Sinabihan siya ng ama ni Hogay na umalis muna sa police station. Pero hindi umalis si Hogay dahil may hindi pa siya natatapos na trabaho. Bigla, may insidente ng pagbagsak ng mga bagay mula sa mataas na lugar sa high-rise residential area. Biglang nagkagulo ang mga bata at magulang nilang naglalaro sa ibaba. Tumingala sila at nakita ang isang batang babae na nakaupo sa gilid ng balcony. Itinapon niya pababa ang lahat ng textbooks, school supplies at iba pang gamit sa school. Nakita ito ng lahat at agad na tumawag ng pulis. Hindi nagtagal, dumating ang rescue vehicle at naghanda silang sirain ang pinto. Naghahanda si Seol na pumasok mula sa main gate para makipag-negotiate sa babae. Kasabay nito, umakyat si Dojin sa taas para magbantay. Habang inaagaw ni Seol ang atensyon ng babae, tumalon siya pababa mula sa upper floor para iligtas ito. Napakahusay ng teamwork ni na Seol at Dojin. Mabilis na naitulak ni Dojin ang babae palayo sa balcony railing. Lumabas na hindi na kinaya ng babae ang mabigat na pressure mula sa mga magulang niya. Ang tanging pakialam lang nila ay ang academic performance niya at hindi nila kailanman tinanong kung ano ang gusto niya. Hindi pwedeng piliin ng magulang ang anak nila at hindi rin pwedeng piliin ng anak ang magulang nila. May ilang family tragedy na hindi na kayang ayusin at matatapos lang kung may isang panig na unang aalis. Umakyat ang babae sa balcony na iyon ang nasa isip.
Kahit na iligtas ni Seol at Dojin ang babae, kailangan pa rin niyang magsikap mag-isa para sa future life niya. Matapos dalhin ni Seol ang babae sa emergency room, hindi nakalimutan ni Seol na sabihin sa medical staff na ayusan siya ng psychologist. Sa kabilang side, nakatanggap ng report si Hoge at ang chief. May nakahanap ng newborn baby na tumigil na ang paghinga sa tambakan ng basura. Nang makita ang eksenang ito, hindi mailarawan ang mood ng lahat. Nagsagawa ng autopsy si forensic Dr. Jin Hong. Kinumpirma ng resulta na namatay ang baby sa loob ng sinapupunan. Pero para sigurado, kailangan nilang mahanap ang placenta para ma-analyze. Sinuri ni Anna ang bag na pinaglagyan ng katawan. Agad niyang nadiskubre na mamahaling produkto ang bag. Tanging high-level members lang ang makakabili nito. Magandang balita ito. Mabilis na masusundan ng pulis ang handbag sales list para matukoy kung sino ang nag-abandon sa baby. Agad na dinala ng chief si Anna sa isang luxury store pero agad na nadiskubre ng staff na fake ang bag kaya malungkot na umalis ang dalawa. Mukhang lalo pang nagiging komplikado ang kaso. Pagbalik sa police station, may nakita ang lahat na post online tungkol sa kaso ng baby. Lumabas na may ilang reporters na palihim na pumasok para palakihin ang katotohanan. Hindi maganda ang biglaang pangyayaring ito para sa investigasyon. Maaari pa nitong malaman ng taong nag-abandon sa baby at magtago. Habang napapabuntong hininga ang chief, naglabas ang kasamahan nila ng isa pang mahalagang ebidensya. Iyon ay noong hinahanap niya ang placenta sa tambakan ng basura. Hindi sinasadya, may nadiskubre siyang bill na nakahalo sa placenta. Gamit ang ebidensyang ito, nagkaroon sila ng bagong clue para hanapin ang salarin. Pero nagtataka ang kasamahan nila kung bakit. Sa oras na ito, si Hogay dapat ang unang sumusugod sa frontline para imbestigahan ang kaso. Bakit hindi makita si Hogay sa pagkakataong ito? Ang dahilan ay pumunta si Hogay sa detention center noong araw na iyon. Gusto ni Hogay na makipagkita kay Taihua ng isang beses. Tinanong ni Hogay ang tungkol sa fire incident kung saan pinagbintangan siya ni Taihua. Sino ang taong nagplano ng sunog? Ayon sa pagkakakilala ni Hogay kay Taihua, ang bobo nitong utak ay hindi kailanman makakaisip ng ganitong plano. Nang marinig ang tanong na ito, biglang kumislot ng hindi natural ang mukha ni Taihua. Nagsimula siyang mawalan ng bait at bumulong kay Hogay na kahit gaano pa kalakas si Hogay, para sa taong iyon, palagi lang siyang magiging hunting dog. Kinabukasan, si Hogay na nawala ng isang araw ay sa wakas pumunta sa police station. Binasa ni Hogay ang lahat ng impormasyon tungkol sa abandoned baby case bago pa pumasok sa trabaho ang chief at mga kasamahan niya. Kasabay nito, inimbestigahan din ng chief ang identity ng credit card holder. Ang pangalan ng taong iyon ay Jack Yung. Isa siyang representative ng isang art museum. Noong araw na iyon habang nasa meeting si Jack Yung, biglang pumasok si Hogay na may dalang handbag para tanungin siya. Pero nanatiling kalmado si Jack Yung. Matapos malaman ni Jack Yung ang pakay ni Hogay, kinumpirma niya na maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa bahay niya araw-araw. Kung may nawala sa mga gamit niya, malamang napalihim itong kinuha ng mga taong iyon. Pagkatapos, binanggit niya na judge ang asawa niya. Sa oras na ito, kinuha ng kasamahan niya ang cotton swab at lumapit. Gusto niyang kumuha ng secretion mula sa bibig ni Jack Yung para dalhin pabalik at itest. Ginamit ang secretion para ikumpara ang DNA sa bata. Hindi nagtagal, lumabas ang test results. Ipinakita ng resulta na si Jack Yung ang lola ng bata. Matapos marinig ang balita, sobrang nagulat din si Jack Yung. Agad na nakakuha si Hogay ng impormasyon tungkol sa anak na babae ni Jack Yung. Nang makita ng kasamahan niya ang litrato ng babae, sobrang nagulat siya. Ito ang babae na nailigtas ng fire department noong araw na iyon. Ang pangalan niya ay Ha Iyun. Hindi nagtagal, dinala si Ha Iyun sa police station para tanungin. Pero kahit paano magtanong si Anna, palaging sinasabi ni Ha Iyun na hindi niya alam. Kahit maraming tanong ang ibinigay ni Anna, wala pa ring makuhang dagdag na impormasyon ng pulis. Maya-maya, pumunta rin si Jack Yung sa police station. Agresibo niyang sinabi na gusto niyang kausapin si Ha Iyun. Hinarang ni Seol si Jack Yung mula sa gilid. Inalok niya na siya ang kakausap kay Ha Iyun. Nagpakita ng matinding pangmamaliit si Jack Yung at sinabing hindi naman close si Seol at ang anak ko. Ano ang karapatan niya para kausapin ang anak ko sa ngalan ko? Galit na sumagot si Hogae na si Seol ang nagligtas kay Ha Iyun mula sa gilid ng balcony. Ano ang ginagawa ni Jack Yung noong oras na iyon? Hindi masagot ni Jack Yung ang mga salitang ito. Pumasok din si Seol sa kwarto. Mas malinaw na mas nagtitiwala si Ha Iyun kay Seol. Inamin niya na nanganak siya at inabandona ang baby. Sinabi pa ni Ha Iyun ang petsa ng kapanganakan. Ang tanging hindi masagot ni Ha Iyun ay kung sino ang ama ng bata dahil nakipagtalik siya sa kabuuang 5 tao dati. Paglabas sa interrogation room, sobrang galit si Seol. Matapos ibigay ang listahan kay Hogay, nagmadali siyang umalis. Agad na pumunta si Hogay sa school ni Ha Iyun. Nakilala niya ang mga magulang ng mga lalaking iyon. Isa itong international school. Ang mga pamilyang nag-aaral dito ay mayaman o sobrang mayaman. Nang marinig ng mga rich ladies na gusto ng pulis na kunin ang DNA ng mga anak nilang lalaki para i-verify ang bloodline, lahat sila ay nakaramdam ng hiya at ayaw pumayag. Sa sandaling ito, tumayo ang isang babae at gustong umiwas sa responsibilidad. Sinabi niya na matagal nang nawalan ng kakayahang magkaanak ang anak niya. Hindi natuwa ang ibang ladies na siya lang ang aalis, kaya nagsimula silang maglabas ng kung ano-ano ng baliw na pagbubunyag. Agad na naging magulo ang scene.
Tanging si Hogay lang ang tahimik na nakikinig at palihim na nagsusulat ng notes. Lumabas na ang 5 lalaking ito ay lahat may sama ng loob kay Ha-yun. Ang iba sa kanila ay nililigawan siya dahil gusto nila siya. Mayroon ding naiinggit dahil palaging nasa top si Ha-yun. Lahat ng ladies ay kumampi sa mga anak nilang lalaki. Akala nila siguradong tinukso ni Ha-yun ang mga anak nila. Sa sandaling ito, sumugod si Jakyung sa meeting room. Nang marinig ni Jakyung na sinisiraan nila si Ha-yun bilang isang malandi na babae, agad siyang sumugod para makipag-away sa kanila. Matapos pakinggan ang pagbubunyag ng mga ladies tungkol sa isa't isa, sa wakas tumayo si Hogay para pigilan sila. May magaspang na pagkakaintindi na siya tungkol sa 5 male students na ito. Ang susunod na hakbang ay ayusin ang pagkuha ng kanilang DNA samples. Nang paalis na siya, may narinig si Hogay na isa pang clue. Lumabas na si Ha-yun ay may kuya rin na nagpa-vasectomy 3 taon ang nakaraan. Iba ang kuya ni Ha-yun kumpara sa kanya. Sobrang mahina ang academic performance niya. Noong araw na yon pagkatapos ng school, nang umuwi siya, tinawag ng ina niya ang kuya niya para kumain. Pero ayaw itaas ng kuya ang ulo niya at bumalik siya sa kwarto. Sinabi niya na ang mga taong walang magandang grades ay hindi kwalipikadong kumain ng dinner. Samantala, si Ha-yun sa dinner table ay nagbago mula sa mahina niyang itsura sa police station. Sobrang yabang niya sa harap ni Jakyung. May test results na ang forensic team ng 5 male students. Hindi inaasahan, silang 5 ay hindi biological father ng bata. Nalungkot si Hogay. Hindi niya inasahan na maloloko siya ng isang grupo ng students. Sa gabi, pumunta si Hogay sa convenience store at nagkataong nakasalubong si Seol na kumakain ng late night snack. Sinabi ni Seol na lagi siyang naaawa sa mga estudyanteng gumagawa ng katangahan, pero hindi niya mapatawad si Ha-yun sa pag-abandon sa bata dahil si Seol mismo ay abandoned child din. Matapos ikwento ni Seol ang psychological trauma niya, gusto rin niyang malaman ang sakit sa puso ni Hogay. Halimbawa, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan niya at ng pamangking iyon? Nag-isip sandali si Hogay at sa wakas ay binanggit ang nakaraan. Noong oras na iyon, nagtatrabaho si Hogay sa Ministry of Transport. Pamilyar na pamilyar siya sa bahay ng babae. Siya ang huling taong nakita nito noong araw ng incident. Kung iisipin ngayon, paulit-ulit itong humihingi ng tulong sa kanya. Kaya lang, hindi ito pinansin ni Hogay. Nadiskubre ng babae na maraming kakaibang gamit ng babae sa harap ng pinto. Naramdaman niya na may taong siguradong tinatarget siya. Pero abala si Hogay sa investigasyon at nagmadaling umalis. Nadismaya ang babae at wala siyang nagawa kundi kunin ang mga gamit na iyon at umalis. Doon nagtapos ang kwento. Ayaw nang magsalita pa ni Hogay. Kinabukasan, may pumunta sa police station para magbigay ng clues. Sinabi ng taong iyon na may isang teacher na may malapit na relasyon kay Ha-yun. Agad na gustong kunin ni Hogay ang DNA ng teacher pero tumanggi ang teacher dahil walang legal order. Pero may ibinigay si Dojin na isa pang mahalagang clue. Noong araw na iniligtas niya si Ha-yun, nadiskubre niyang may tao sa kwarto. Matapos i-process ang mga litrato, mukhang may nadiskubre si Hogay na hindi kapanipaniwala. Agad na nagsimulang mangolekta si Hogay ng DNA mula sa ibang miyembro ng pamilya ni Ha-yun, kasama ang kuya niya at ang ama niyang judge. Nang gabing iyon, muling pumunta si Hogay at ang mga kasamahan niya sa bahay ni Ha-yun. Sa pagkakataong ito, may 2 bagay siyang sasabihin sa pamilya ni Ha-yun. Ang isa rito ay nagsinungaling si Ha-yun. Sinadya niyang isulat ang mga pangalan ng male students dahil gusto niyang guluhin sila, kaya bumaba ang grades ng mga male students. Sobrang nagulat si Jakyung sa iniisip ng anak niya. Naalala ni Ha-yun noong sinabi niyang sumasakit ang tiyan niya, pero ang tanging pinansin ng ina niya ay ang pag-aaral niya. Sobrang galit si Ha-yun. Sinadya niyang ilagay ang anak niya sa paboritong bag ng ina niya at itinapon ito. Sobrang frustrated si Ha-yun sa buong pamilya na nagpapanggap na maayos sila. Isa pang gustong sabihin ni Hogay ay noong araw na gumawa ng katangahan si Ha-yun, may isa pang tao sa bahay. Sinadya niyang iwasan ng pulis at mga bumbero. Ang taong iyon ay ang kuya ni Ha-yun. Matapos mag-imbestiga, nadiskubre ni Hogay na si Ha-yun ay isang mapanganib na babae. Lahat ng akusasyon niya laban sa 5 male classmates niya ay peke. Ginawa iyon ni Ha-yun para lang guluhin sila kaya bumaba ang academic performance nila. Kasabay nito, nadiskubre rin ni Hogay na noong araw na nakaupo si Ha-yun sa balcony, may isa pang tao sa bahay, ang kuya niya. Agad na naging hindi natural ang ekspresyon ng kuya. Naging tense rin ang judge na ama, pero malinaw na nagpa-vasectomy ang kuya. Sa theory, hindi siya makikipagtalik kay Ha-yun. Pero sinabi ni Hogay sa ama ni Ha-yun na sa theory, pagkatapos ng vasectomy, kailangan magpa-check up ang kuya taon-taon. Pero nung nakaraang taon, hindi siya pumunta. Nang marinig iyon, nagsimulang sumigaw ang kuya para ipagtanggol ang sarili niya. Sinabi niya na kinaiinisan lang niya si Ha-yun at wala na siyang ibang ginawa. Noong araw na gagawa na sana ng katangahan si Ha-yun, pumasok siya sa kwarto para kutyain ang mahinang performance ng kuya niya. Hindi na kontrol ng kuya ang emosyon niya at itinulak si Ha-yun pabagsak sa kama. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang leeg nito. Hindi niya inasahan na pagkatapos makatakas nito, uupo ito sa balcony railing. Binantaan ng batang babae ang kuya niya na gusto niyang mamatay. Hindi na ngahas kumilos ng padalos-dalos ang kuya. Sa oras na ito, tumunog din ang alarm sa ibaba.
Wala siyang nagawa kundi magtago sa kwarto at tahimik na mag-observe sa siwang ng pinto. Pero hindi naniwala si Hogay. Sinasabi ng kutob ni Hogay na siguradong may incest sa abnormal na pamilyang ito. Sa oras na ito, tumawag si Forensic Dr. Jin Hong. Isa-isa niyang ikinumpara ang DNA ng ama at ng kuya. Ang resulta ay pareho silang hindi biological father ng bata. Mukhang nababaliw ang buong pamilya. Wala silang nagawa kundi tanungin si Ha-yun kung sino ang ama ng bata, pero nagpakita lang si Ha-yun ng matapang na ekspresyon. Kahit ano ang gawin nila, tumanggi siyang ibunyag ang identity ng taong iyon. Habang sumasakit ang ulo ni Hogay, nagbigay si Seol ng bagong clue. Sa cram school ni Ha-yun, may male student na ang pangalan ay Seon Jun, na namatay hindi pa katagalan dahil gumawa ng katangahan, kahit hindi sila sigurado kung may koneksyon ang dalawang taong ito. Parehong nagkaroon sina Ha-yun at Seon Jun ng ideya na gumawa ng katangahan. Isinama rin ni Hogay si Seon Jun sa listahan ng mga subject na iimbestigahan. Kahit wala ng buhay si Seon Jun ayon sa pregnancy cycle, maaari rin siyang maging ama ng bata. Kaya lang, matapos mamatay si Seon Jun, ang mga kapamilya niya ay nag-immigrate na rin sa ibang bansa, kaya medyo mahirap silang kontakin, pero hindi ito mahirap para kay Hogay. Mabilis na nalaman ni Ha-yun na nagpa-appendectomy si Seon Jun sa ospital. Baka may natirang traces ng DNA niya sa ospital. Pero hindi lang iyon ang intensyon ni Hogay, dahil hindi siya naniniwala na si Seon Jun ang ama ng bata. Kaya sinadya ni Hogay na ipakalat sa school ng direktor ang balita. Sinabi ng direktor na pinaghihinalaan ng pulis si Seon Jun at gagamitin nila ang appendix tissue niya para magsagawa ng DNA test. Ang appendix tissue sample ay nakatago sa storage room ng ospital. Matapos ihanda ang bitag, matiyagang naghintay si Hogay at ang mga kasamahan niya. Gaya ng inaasahan, gabi na nang may isang figure na pumunta sa storage room para maghanda na palitan ang tissue sample ni Seonjun. Pero bago pa magtagumpay ang taong ito, nahuli siya ni Hogay sa akto. Ang taong ito ay isang teacher sa school. Lumabas na itinago ni Ha-yun ang edad niya para pumasok sa bawal na sideline. Ang teacher ang isa sa sangkot dito. Pero ang dahilan kung bakit niya iyon ginawa ay dahil pagkatapos pumasok sa school, paulit-ulit na ginamit ni Ha-yun ang sikreto nilang dalawa para pilitin ng teacher na tulungan siyang magnakaw ng exam questions. Dahil sa advantage na alam niya nang maaga ang exam content, palaging nasa top ng buong school ang academic performance ni Ha-yun. Matapos malaman na buntis si Ha-yun, laging hindi mapakali ang teacher na ito. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang chismis. Kaya agad niyang gustong samantalahin ang pagkakataon para ipasa ang lahat ng responsibilidad kay Seonjun. Pero nagsagawa pa rin si Forensic Dr. Jin Hong ng DNA test kay Seonjun. Pinatunayan ng katotohanan na si Seonjun ang ama ng bata sa tiyan ni Ha-yun. Kinausap ni Hogay si Ha-yun tungkol dito. May itsura ng panik na lumitaw sa lagi niyang walang pakialam na mukha. Malinaw na hindi rin niya ito inasahan. Kinausap ni Hogay si Ha-yun ng private. Alam na alam niya ang sitwasyon nito dahil ang ama ni Hogay ay isa ring walang pusong tao. Isa siyang taong may ibang pananaw kumpara kay Hogay. Walang taong nagmahal kay Hogay mula noong bata siya, kaya maaari lang siyang lumaki sa negatibong paraan. Pero hindi iyon kasalanan ni Hogay. Lahat iyon ay kasalanan ng mga irresponsible adults. Nang marinig ang mga comforting words ni Hogay, naisip ni Ha-yun ang anak na iniwan niya kasama si Seonjun. Marahil sila ang dalawang taong tunay na nagmahal sa kanya sa mundong ito. Biglang napaiyak si Ha-yun habang iniisip ang sarili niyang mga pagkakamali. Nang gabing iyon, may nangyaring away sa isang bar. Sinabi rin ng reporter na may nasugatan sa scene. Mabilis na nakarating ang fire department sa scene. Sinubukan nilang gamutin ang sugatan, pero isang binata ang nagwala. Mukhang nawalan siya ng bait at hinustage niya ang isang sugatang bumbero. Matapos umalis ang mga bumbero, maingat na inalo ni Dojin ang lalaking nagwawala. Sinubukan ni Dojin na patagalin ang oras hanggat maaari para hintayin ang pagdating ni Hogay. Makalipas ang ilang sandali, sumugod si Hogay sa scene. Walang masyadong pasensya si Hogay. Paglitaw pa lang ni Hogay, marahas niyang inagaw ang mga piraso ng debris mula sa kamay ng salarin. Matapos mapasuko, nagsimulang sumigaw ang salarin. Malakas niyang nirereklamo na umaatake raw ang pulis ng mga civilian. Ang mga taong nanonood sa bar ay lahat binuksan ang mga cellphone nila, pero walang pakialam si Hogay. Pabalik na ang mga bumbero. Tinulungan ni Seol ang na-hostage niyang kasamahan na linisin ang sugat nito. Hinangaan ng mga kasamahan ang ginawa ni Hogay dahil ang mga bumbero ay laging kailangang magpigil. Kung naka-duty ang mga bumbero at hinaharas sila ng civilians, tatanggapin na lang nila ang pambubuli. Nagawang mapasuko ni Hogay ang manggugulo ngayong gabi dahil dito gumaan ang loob ng mga kasamahan. Dinala ng lahat ang babaeng biktima at ang isa pang tao sa ospital. Sa oras na ito, nakita ni Seol ang isang babaeng estudyante na ginagamot sa isang sulok. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Sinabi ng doktor kay Seol na hindi kilala ang identity ng sugatan. Nang matagpuan ito ng doktor, nakahiga ang babae sa labas ng emergency room. Base sa sugat, malamang dahil gumawa siya ng katangahan. Tumingin si Seol sa labas ng emergency room at nakita niyang nawawala ang big toe ng biktima. Dahil may naramdaman siyang kakaiba, sinabi ito ni Seol kay Dojin. Hindi inaasahan, nagpakita si Dojin ng gulat na ekspresyon dahil noong nakaraang gabi, naalala lang ni Dojin ang isang kasong nakita niya noon. Sa kasong iyon, hindi nahanap ang biktima.
Tanging ang kaliwa at kanang big toes ng biktima ang sinadyang putulin. Nanatili si Hogay sa ospital habang naghihintay na magamot ang mga sugatan. Sa oras na ito, may isang lalaking dumating at medyo pamilyar ito kay Hogay. Nagkita na ba silang dalawa dati? Matapos magtanong, nalaman ni Hogay na nakilala na siya ng lalaking ito noon sa police station kung saan siya dating nagtatrabaho. Pero pagkatapos magtanong, mabilis na umalis ang kabilang panig. Medyo nalito si Hogay dahil dito. Sa oras na ito, nagising na ang babaeng biktima sa emergency room dahil hindi siya makapagsalita. Maaari lang tawagin ng doktor si Seol na marunong ng sign language para pumunta at tumulong. Gumamit si Seol ng sign language para tanungin siya tungkol sa kalusugan niya pero wala siyang maintindihan at itinaas lang ang kaliwang kamay niya. May kakaibang tattoo na lumitaw sa kamay ng babae. Naghanda si Seol na tingnan ito. Hindi alam kung ano ang nakita ng babae, bigla siyang nagpakita ng sobrang takot na ekspresyon. Pagkatapos, muling nawalan ng malay ang babae. Sobrang nagtaka si Seol. Kung deaf and mute ang babae mula pa noong ipinanganak siya, bakit hindi niya maintindihan ang sign language? Sumang-ayon din ang doktor kay Seol. Agad na muling sinuri ng doktor ang tenga ng babae. Nadiskubre nila na nasira ang ear canal dahil sa external force sa loob ng mahabang panahon. Ang katotohanan ito ay nagpaawa ng sobra sa lahat. Ang pandinig at pagbigkas ng babae ay sinira ng isang tao. Nang ilipat ng doktor ang babae sa hospital bed, nadiskubre ni Dojin na nawawala ang big toes sa dalawang paa ng babae. Agad niyang sinabi ito kay Hogay. Agad na hinabol ni Hogay ang babae dahil ang biktimang nawalan ng big toes ay eksaktong pamangkin na nawala 7 taon ang nakaraan. Pero peke ang nurse na responsible sa pagdala sa babae para sa check-up. Naghintay siya ng pagkakataon para dalhin ang babae sa parking lot. Inilagay niya ang babae sa trunk at nagmaneho palayo. Sa huli, isang hakbang pa ring nahuli si Hogay. Maaari lang i-check ni Hogay ang parking lot cameras pero nadiskubre nilang napakatuso ng murderer. Pumili siya ng ruta na umiwas sa lahat ng surveillance cameras. Sa oras na ito, nakuha rin ni Forensic Dr. Jin Hong ang resulta ng blood analysis. Kinumpirma ng resulta na ang babae ay ang babae noon. Agad na hiniling ni Hogay sa police station na mag-issue ng highest alert level. Desidido siyang hulihin ang kidnapper na ito sa lalong madaling panahon. Ibinigay ni Seol ang mga clue na iniwan ng babae. Ito ay isang mapa sa kamay ng babae. Sinimulan ng doktor na i-analyze ang sugat. Nadiskubre nila na malamang iginuhit mismo ng babae ang picture gamit ang mechanical pencil. Pero hindi maintindihan ng pulis kung ano ang gusto niyang sabihin at wala silang makuhang kahit anong clue mula rito. Pero hindi pa rin ito naging problema kay Hogay. Sinubukan ni Hogay na gumamit ng pen para iguhit ang pinakasimpleng paraan ng paliwanag. Nadiskubre ni Hogay na may cross sa bubong ng bahay sa mapa. May mga eroplano rin na lumilipad sa langit sa picture. Lahat ng iyon ay tumuturo sa isang neighborhood na hindi kalayuan. Isinaalang-alang ng pulis ang perspective ng babae sa picture at naisip nila na ang lugar kung saan siya nakakulong ay siguradong semi-basement. Nilock ni Hogay ang area at agad na nagsimula ng search. Sumunod ang fire department pero nang papalabasin na sana ng chief ang lahat, pinigilan siya sa pinto ng ama ni Hogay. Kahit maliit ang neighborhood, kakailanganin pa rin ng malaking effort para isa-isahing hanapin ang bawat bahay. Habang sinusubukan ni Dojin na hanapin siya, tumawag si Forensic Dr. Jin Hong. May gusto siyang ipaalala kay Dojin. 7 taon ang nakaraan, itinuring na murderer si Hogay dahil natagpuan ang daliri ng paa ng batang babae sa tirahan niya. Umaasa si Jin Hong na babantayan ni Dojin si Hogay dahil natatakot siya na kapag nakita ni Hogay ang kidnapper, mawawalan siya ng kontrol. Si Hogay at ang mga kasamahan niya ang unang nakahanap sa basement. Dito kinulong ang babae. Sa madilim na lugar na ito, may isang pool ng dugo. May litrato rin na nakasabit sa pader. Litrato ito ng babae at ng isang lalaki. Ang lalaking ito ang kusang lumapit para kausapin si Hogay sa ospital. Siya ang kumidnap sa babae. Sobrang nagulat si Seol dahil si Kyung Jun ay empleyado sa emergency room. Kaya pala sobrang nataranta ang babae sa emergency table. Pero sa oras na ito, matagal nang nadala ni Kyung Jun ang babae palayo. Sa gitna ng basement, may napakalaking pool ng dugo. Mayroon ding ilang devices na ginamit niya para mag-practice sa babae. Pakiramdam ni Hogay ay parang nagliliyab ang puso niya. Kalahati lang ng lupa ang makikita mula sa bintana. Siguradong umakyat siya roon nang hindi mabilang na beses para humingi ng tulong pero walang nakapansin sa kanya. Ang pag-iisip sa pakiramdam na ito ay nagdala kay Hogay sa sobrang despair. Sa sandaling ito, biglang bumaba sa basement ang maraming tao. Medyo nag-alangan ang chief. Pansamantalang napigilan ng ama ni Hogay ang kilos ni Hogay. Sa pilitan ding ibinigay ang kasong ito sa ibang police station. Siyempre, ayaw bitawan ni Hogay ang pagkakataong iligtas ang babae. Pero may paraan ang ama ni Hogay para pigilan si Hogay. Nagpakita siya ng ebidensya na nanakit si Hogay ng tao sa publiko. Sa kaso ni Ha-yun, ninakaw niya ang gamit ng kuya nito para makuha ang DNA video. Ginamit ng ama ang 2 kasong ito para arestuhin si Hogay. Pero sobrang hindi nakikipagtulungan si Hogay. Sobrang nagalit ang ama ni Hogay at lumapit para sampalin si Hogay at binantaan si Hogay na tumigil muna bago magsimula ang eleksyon niya. Pero kahit ganoon, hindi magko-compromise si Hogay. 1 oras matapos makidnap ang ideal time para iligtas ang biktima. Ayaw ni Hogay na palampasin ang pagkakataong ito.
Sinabi ni Hogay sa ama niya na kung gusto mo akong sisihin, maghintay ka muna ng 1 oras. Ganoon na lang, nawala ang lahat ng tulong kay Hogay. Mag-isa na lang na maipagpapatuloy ni Hogay ang investigasyon. Ang mga kasamahan sa tabi niya ay napilitan ng ama ni Hogay, kaya walang nangahas sumunod kay Hogay. Pero hindi kailangang makinig ng fire department sa utos ng prosecutor. Agad na hinabol ni Seol si Hogay at kumilos kasama niya. Hinanap nilang dalawa ang mga gamit ni Kyung-jun sa ospital. Nadiskubre nila ang isang notebook na punit ang huling pahina, pero may naisip na paraan si Hogay. Hinawakan ni Hogay ang medyo matalas na lapis sa pangalawang pahina. Ang impormasyong lumitaw ay mula sa isang technology company. Tumakbo rin ang kasamahan para i-report na ang company na ito ang dating pinagtatrabahuhan ni Kyung-jun. Nakuha rin ng fire department ang address na ito at nagpapadala na sila ng reinforcements. Unang dumating sina Hogay at Seol pero hindi siya makapaghintay ng matiyaga sa reinforcements. Agad na sinimulan ni Hogay na sirain ang pinto ng factory ng company na ito. Ang pagbayo ni Hogay sa pinto ay naka-alerto kay Kyung-jun na nasa loob ng bahay. Noong una, hinahaplos niya ang pisngi ng babae. Maaari lang pansamantalang tumigil si Kyung-jun at tumakbo sa tabi niya. Hindi nagtagal, nasira ni Hogay ang pinto at sumugod siya sa loob. Matapos maghanap sa paligid, nahanap ni Hogay ang lokasyon ng babae. Nang lalapit na sana siya, biglang bumagsak ng kaunti ang steel plate na nakatali sa chain sa ibabaw ng babae. Lumabas na nakaupo si Kyung-jun sa gilid habang hawak ang remote control. Sinabi niya na kung may mga humakbang kahit isa, madudurog ang babae. Nakalock ang 2 paa niya sa iron plate, kaya imposibleng makagalaw. Habang naka-standstill ang lahat, ibinunyag ni Kyung-jun ang dahilan ng krimen niya. Lumabas na 7 taon na pala niyang palihim na minamahal ang babae. Araw-araw na sinusundan ni Kyung-jun ang babae mula sa likuran at kinukuhanan ng litrato ang bawat galaw niya. Madalas din niya itong bigyan ng maliliit na regalo, pero ang mga ginagawa ni Kyung-jun na akala niya ay affectionate ay tinakot talaga ang babae. Pumunta siya kay Hogay para humingi ng tulong, sinasabing may sumusunod sa kanya. Pero walang pakialam si Hogay at inisip niyang biro lang iyon. Sobrang galit si Kyung-jun na itinuring ng babae na parang basura ang mga regalo niya. Pero ang mas nagpagalit sa kanya ay ang kawalan ng pakialam ni Hogay sa babae. Kaya palihim na ibinaon ni Kyung-jun ang big toe ng babae sa bahay ni Hogay. Ginawa niya ito para sirain ang reputasyon ni Hogay. Pero nang harapin ang lahat ng akusasyon, hindi bumagsak si Hogay. Sinubukan ni Hogay na takasan ang mga kaso. Dahil dito, naisip ni Kyung-jun na si Hogay ay isa ring taong walang puso at malupit hanggang isang araw nakita ng babae si Hogay na pinahinto ang kotse niya sa tapat mismo ng basement window. Kaya sumugod siya pataas at binangga ang bintana para humingi ng tulong. Sobrang nagalit si Kyung-jun dahil dito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagustuhan ng babae ang isang taong walang puso at walang saysay. Nang gabing iyon, pinili ng babae na gumawa ng katangahan. Para iligtas siya, maaari lang iwan ni Kyung-jun ang babae sa harap ng pinto ng emergency room. Pero ang aksyong ito ang tuluyang nagpamalupit kay Kyung-jun. Gusto ng babae na makita si Hogay, kaya hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang kamatayan para takutin si Kyung-jun. Kailangan niyang parusahan ang 2 taong ito. Para iligtas ang babae, kusang ginamit ni Hogay ang sarili niya bilang hostage kapalit niya. Ibinato ni Kyung-jun ang susi ng iron chain para ma-unlock ni Hogay ang iron chain na nakakadena sa babae at pagkatapos ay ikadena ang sarili niya. Agad na kumilos si Hogay. Tinanggal niya ang kadena ng babae habang marahang inaalo ito na huli siya. Ang ganitong gentle na eksena ay muling nag-stimulate kay Kyung-jun. Galit niyang pinindot ang remote control. Agad na bumagsak ng diretso ang mabigat na steel plate. Sa kasamaang palad, tinamaan ng steel plate ang babae at nawalan siya ng malay. Ipinasa ni Hogay ang babae kay Seol para sa first aid habang hinabol niya si Kyung-jun. Naghulihan ang 2 hanggang sa isa pang factory. Sinubukan ni Kyung-jun na salakayin ng palihim si Hogay pero sinalag ito ni Hogay. Binugbog ni Hogay si Kyung-jun hanggang mamasa ang mukha nito. Tuluyang nilamon ng galit si Hogay nang marinig niya ang baliw na tawa ni Kyung-jun. Kinuha ni Hogay ang isang power tool, gustong patayin ang bastard sa harap niya. Mabuti na lang, dumating si Dojin sa tamang oras. Malakas na ginising ni Dojin ang katinuan ni Hogay. Sinabi ni Dojin na pulis si Hogay, hindi murderer. Kahit matagumpay na nailigtas ni Hogay ang babae, matapos siyang magising, nakalimutan niya ang ilan sa mga kamag-anak niya dahil sa traumatic stress. Kasama rito ang lola niya na nagpalaki sa kanya mula noong maliit siya. Nang pumasok si Hogay sa hospital room, naalala niya ito. Pero dahil sa mga panlilinlang ni Kyung-jun, galit ang impression niya kay Hogay. Lumabas na 7 taon ang nakaraan noong gabing kinidnap siya, dinala siya ni Kyung-jun kung saan nagtatrabaho si Hogay. Ginamit niya ang phone ng babae para tawagan si Hogay sa harap mismo nito, pero pinatay ni Hogay ang phone niya dahil abala siya sa trabaho. Nasa tabi niya si Kyung-jun. Niloloko siya para isipin na wala talagang pakialam sa kanya si Hogay. Hindi lang iyon, matapos ang ilang taon ng brainwashing, nagkaroon ang babae ng dependence kay Kyung-jun. Paulit-ulit niya itong tinatawag na papa. Tiningnan ni Hogay ang batang babaeng umiiyak sa kama habang hinahanap ang ama niya at muling nagliyab ang galit sa puso niya. Sumugod siya sa interrogation room, sinira ang kamera at binugbog si Kyung-jun.
Pero nagpakita si Kyung Jun ng ekspresyon na parang nag-e-enjoy at diretsyong sinabi sa kanya na si Ho-gae ay ibang klase rin na tao. Lahat sila ay puno ng galit sa mundong ito. Malulupit silang tao na gustong pumatay ng kahit sinong hindi nila gusto. Kung ang pag-alis niya ay magpapakita sa lahat ng tunay na mukha ni Ho-gae, magiging sobrang masaya siya. Mariing hinawakan ni Ho-gae ang leeg ni Kyung Jun pero sa huling sandali, nagpigil pa rin siya. Hindi hahayaan ni Ho-gae na mamatay siya ng ganoon kadali. Mag-isa si Ho-gae sa madilim na gabi. Sa malalim na pag-iisip, siguradong gusto ni Ho-gae na sirain si Kyung Jun sa isang punto. Kung hindi siya napigilan ni Do-jin sa tamang oras, magiging totoong murderer na si Ho-gae. Marahil tama si Kyung Jun. Galit si Ho-gae sa mundo at nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya. Gabi na nang bumalik si Ho-gae sa police station. Inimpake niya ang mga gamit niya at nag-iwan ng resignation letter. Sa kabilang side, naghihintay ang council para sa eleksyon. Nangako siya na pagkatapos niyang maging president, ibibigay niya ang posisyon ng Minister of Justice sa ama ni Ho-gae. Ang dalawang ambisyosong ama ay iniisip ang future, pero pareho silang may dalawang anak na ayaw sumunod sa gusto ng ama nila. Nakakulong si Tae-hwa sa prison. Kahit sobrang komportable ng buhay niya, hindi pa rin siya mapakali. Hindi niya kailanman binitawan ang plano niyang maghiganti kay Ho-gae. Kaya nagpadala si Tae-hwa ng email sa misteryosong taong palihim na tumutulong sa kanya. Gusto ni Tae-hwa na imbitahan siya na personal na harapin si Ho-gae. Matapos mag-resign si Ho-gae, pumunta siya sa ama niya at inamin ang pagkatalo. Inamin ni Ho-gae na talagang hindi siya bagay na magpatuloy bilang police officer. Pero ang hindi pagiging police officer ay hindi ibig sabihin na sang-ayon si Ho-gae sa ginawa ng ama niya. Hindi pa rin bumalik si Ho-gae sa tabi ng ama niya. Gusto niyang umalis sa lugar na ito. Bago umalis, pumunta si Ho-gae sa kwarto ng batang babae. Naalala niya ang mga dating alaala nilang dalawa. Tuwing nakakahuli si Ho-gae ng kriminal, nagtitiklop siya ng paper crane. Sa totoo lang, ito ang kasunduan nila ng batang babae noong taong iyon. Hindi ito kailanman nakalimutan ni Ho-gae. Sa loob ng 7 taon, marami siyang tiniklop na paper cranes para sa kanya. Ngayon, ito na ang huling crane na tiniklop niya para sa kanya. Tumalikod si Ho-gae at umalis sa ospital habang nahulog sa lupa ang paper crane. Kinabukasan, sinabi ng partner ni Ho-gae sa mga tao sa fire department na nagsumite na si Ho-gae ng resignation niya. Medyo nalungkot si Seol dahil dito. Gusto niyang pigilan si Ho-gae pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Matapos mag-isip ng matagal, pumunta si Seol kay Ho-gae at inalok na dalhin siya sa lugar na ito. Ang lugar na pinuntahan nilang dalawa ay ang nursery ng mga newborn. Lumapit si Seol sa isang baby na malapit nang sumailalim sa heart surgery at pinasubukan kay Ho-gae na hawakan ng baby sa dibdib niya. Matapos silang dalawa na magkalapit, biglang nag-fluctuate ang mahinang heartbeat ng baby. Walang choice si Seol kundi iwan si Ho-gae at tawagin ang doktor. Noon lang naramdaman ni Ho-gae ang bigat ng maliit na buhay. Ang baby sa mga bisig niya ay malinaw na sobrang hina, pero may napakalakas na will. Pagdating ng doktor para mag-check, pinuri niya si Ho-gae dahil maganda ang ginawa niya. May espesyal talagang connection sa pagitan ng mga tao. Marahil naramdaman ng baby ang lakas ng pagmamahal mula sa heartbeat ni Ho-gae. Ginawa ito ni Seol para maintindihan ni Ho-gae na hindi siya masamang tao gaya ni Kyung Jun. Hindi niya kasalanan ang nangyari sa batang babae. Naunawaan ni Ho-gae ang mabuting intensyon ni Seol, pero nakapagdesisyon na siya dahil sa susunod, hindi alam ni Ho-gae kung makokontrol pa ba niya ang sarili niya. Kaya gusto ni Ho-gae na huwag masyadong mataas ang expectations ni Seol sa kanya. Pero tiningnan siya ni Seol ng may mapagmahal na mga mata. Ilang araw matapos umalis si Ho-gae sa police station, ang ama ni Tae-hwa na nakipagtulungan sa ama ni Ho-gae at naghahandang tumakbo bilang president ay biglang namatay sa bahay. Dahil sa pagkamatay niya, pinalaya si Tae-hwa na nagsisilbi ng sentensya. Proud na dumalo si Tae-hwa sa libing ng councilman. Pero bago pa dumating si Tae-hwa, nauna nang dumating ang regalo. Nag-transfer siya ng napakalaking halaga ng pera sa taong laging sumusunod sa tabi ng ama niya. Noong una, sinunod ng taong ito ang gusto ng ama niya at ipinasok siya sa kulungan. Ngayon, nagkita silang muli. Binugbog ng malupit na si Tae-hwa ang taong ito. Walang pagsisisi sa mga mata ni Tae-hwa. Naisip ni Tae-hwa ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa sa kanya ng ama niya bago ito mamatay at sobrang sinuwerte ang pakiramdam niya na ang taong laging nang aapi sa kanya ay sa wakas nawala na. Ganito kalaking libing pero walang dumating para magbigay galang. Ang tanging taong naroon ay si Ho-gae. Umupo si Tae-hwa sa tapat ni Ho-gae pero hindi pumunta si Ho-gae para magbigay galang sa councilman. Ang pakay ni Ho-gae sa pagpunta ay para balaan si Tae-hwa na kahit nakuha na niya ulit ang kalayaan niya, hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang masasamang gawain. Hanggat nandito pa si Ho-gae, palagi siyang nasa dilim na binabantayan si Tae-hwa. Kinabukasan, nagkaroon ng sunog sa parking lot sa ibaba ng building. Agad na ipinadala ang mga bumbero. Si Do-jin at ilang kasamahan ang unang dumating. Gumamit sila ng water hose para simulan ang pagpatay ng apoy. Matapos humina ang apoy, pumunta si Seol at ang ibang medical staff sa residential building sa upper floor. Naghanap sila, nag-evacuate at nagligtas ng mga sugatan. Habang pinapatay ni Do-jin ang apoy, naramdaman niyang parang may kung ano sa loob ng kotse, pero mabilis lang ang tingin niya, kaya hindi niya ito makumpirma. Kakapatay lang nila ng apoy nang makatanggap ang fire department ng reports mula sa ibang area.
Wala silang choice kundi dumiretso sa susunod na sunog ng walang pahinga. Matapos patayin ang pangalawang sunog, umupo sa lupa ang mga bumbero at mabilis na kumain ng isang pack ng instant noodles para matapos ang lunch nila. Noon lang nagsalita si Dojin. Mukhang may nadiskubre siyang kakaiba sa garage, pero bago pa niya matapos sabihin, lumipat ang radyo sa bagong sunog. May isa na namang septic tank fire sa parehong area. Wala nang choice ang mga bumbero kundi isa-isang ibaba ang pagkain sa mga kamay nila. Habang nasa daan, maingat na nadiskubre ni Dojin na bawat sunog na nangyari ngayon ay may pagitan na 3 oras. Ang mga sunog na nangyayari ng may ganitong pattern ay malamang tricks ng arsonist. Dumating ang fire department sa scene ng septic tank fire. Matapos patayin ni Dojin ang apoy sa lupa, isinugal niya ang buhay niya para umakyat sa loob at patayin ito. Sa loob, may nakita na naman siyang kakaiba. Isa itong star-shaped torch. Siguradong ito ang ginamit ng salarin para simulan ng apoy. Agad na inireport ni Dojin ang nadiskubre niya sa chief. Pero galit pa rin ang chief dahil mag-isa pumasok si Dojin sa septic tank. Kaya pansamantala niyang ayaw pakinggan ang analysis nito. Pero hindi sumuko si Dojin. Pagbalik sa fire station, patuloy siyang tumingin-tingin sa paligid para kumpirmahin ang mga hula niya. Nang marinig iyon, sinundan ni Seol ang hula niya. Kung may arsonist nga na nagsusunog sa parehong area kada 3 oras, mangyayari ang susunod na sunog ng alas 7. Pagkasabi nito, lahat ay tumingin sa relo nila pero walang nangyari. Pinayuhan ng lahat si Dojin na mag-relax ng kaunti. Baka coincidence lang talaga ang mga insidenteng ito. Kinabukasan, inimbestigahan ng pulis ang 3 lokasyon ng mga sunog. At nagulat si Dojin sa resulta dahil ayon sa sitwasyon sa scene, ang 3 sunog na ito ay lahat intentional fires at hindi arson. Ang parking lot fire ay dulot ng car owner na nagtapon ng cigarette butt kaya nasunog ang plastic bag. Ang septic tank fire ay dulot ng problema sa methane gas pressure regulator. Tanging ang sanhi ng hotdog truck fire ang hindi pa natutukoy. Nagdesisyon ang chief na ituring ang kaso bilang accident. Sobrang hindi natuwa si Dojin sa desisyong ito. Hindi nagdalawang isip si Dojin na ilagay ang sarili niya sa panganib sa pagtalon sa septic tank dahil gusto lang niyang personal na kumpirmahin ang symbol ng star-shaped torch. Bukod pa roon, may pattern ng oras ng mga sunog. Malinaw na ang mga sunog na ito ay gawa ng tao pero binaliwala ng chief ang sinabi ng witness. Ipinilit niyang gumawa ng sarili niyang judgment. Sobrang nadismaya si Dojin. Kinuha ni Dojin ang ebidensya ng sunog at ibinigay ito sa pulis. Kung hindi naniniwala ang pulis na may arsonist, magiging walang silbi ang ebidensyang naiwan sa police station. Naghanda si Dojin na ibigay ang ebidensya kay forensic Dr. Jin Hong. Gusto niyang makipagtulungan ito sa kanya sa investigasyon. Nakaupo si Dojin sa fire truck habang nagpapatrol sa mga kalsada na frustrated. Gusto niyang tingnan kung may na-miss ba siyang detalye tungkol sa sunog. Nang dumaan siya sa park, hindi sinasadyang nakita niya ang chief. Mag-isa itong nakatayo sa gilid ng kalsada na parang naghihintay ng kaibigan. Napansin ng chief na sobrang sama ng mood ni Dojin, kaya umupo siya sa fire truck at nagsabi ng nasa loob niya. Diretsong sinabi ng chief na mahusay na bumbero si Dojin. Kaya lang minsan, sobrang galit niya sa mga arsonist. Medyo malakas ang obsession na ito. Ipinaalala ng mga salitang ito kay Dojin ang isang bagay mula sa pagkabata niya. Noong oras na iyon, pumunta siya sa bahay ng kaibigan para mag-celebrate ng birthday. Habang nagsasaya, nasagi ng apoy ang kurtina at nagdulot ng sunog. Sinubukan ng kaibigan niyang patayin ang apoy pero natakot si Dojin at nagtago sa kwarto. Nang dumating sa wakas ang bumbero para iligtas ang kaibigan niya, nakita ni Dojin na nasunog ang braso ng kaibigan niya. Nagsimulang lumitaw ang torment sa puso ni Dojin. Mula noong araw na iyon, nagdesisyon si Dojin na gusto niyang maging bumbero. Hindi na muling tumakbo palayo si Dojin kapag nakakakita ng apoy. Sinimulan ni Dojin na imbestigahan ang 3 sunog ng mag-isa. Kahit master siya sa pag-analyze ng sanhi ng sunog, nahihirapan pa rin siya ng kaunti sa pag-solve ng cases gamit ang logic. Agad na naisip ni Dojin si Hogay. Kung nandito si Hogay, malamang marami silang masosolve na problema. Nakarinig si Dojin ng balita mula sa maraming tao at sa wakas ay natukoy ang lokasyon ng gubat kung saan ibinaon ang 2 big toes ng babae. Ito rin ang lugar kung saan nagsisisi si Hogay. Gaya ng inaasahan, pagdating ni Dojin, nakita niya si Hogay na nakaupo sa lupa at umiinom ng alak. Sa itsura ni Hogay ngayon, wala siyang pinagkaiba sa homeless at nakaramdam lang si Dojin ng konting panghihinayang dahil ipinanganak si Hogay na may kakayahang mag-imbestiga ng kaso. Si Hogay ay parang hunting dog na may matalas na pang-amoy. Hindi bagay kay Hogay ang maagang pag-retire at pag-upo lang ng board. Kailangang maging mayabang na pulis si Hogay na nanghuhuli ng mga preso. Bukod pa roon, ang paggamit ng sarili niyang paraan para supilin ang salarin at hingin ang katotohanan ang buhay na bagay kay Hogay. Pagkasabi nito, ibinigay ni Dojin kay Hogay ang impormasyon tungkol sa 3 sunog. Sinabi ni Dojin kay Hogay na kung interesado siya, tingnan niya ang kaso. Pag-alis ni Dojin, mabilis na binuksan ni Hogay ang documents sa computer. Mabilis na natapos ni Hogay basahin ang report ng fire scene. Ang kaso ng pagkawala ng maliliit na hayop noong gabi ng krimen ang muling nakakuha ng atensyon ni Hogay. Kaya bumalik si Hogay. Hinukay ni Hogay ang katawan ng hayop at ibinigay ito kay Jin Hong para sa autopsy.
Kinumpirma ng resulta na ang sanhi ng kamatayan ay dahil sa sobrang pagkain ng substance na may toluene. Ang substance na ito ay pwedeng magdulot ng pagsabog. Bukod pa rito, tinest din ni Forensic Dr. Jin Hong ang dugo ng mga survivor ng sunog. Pinagsama niya ito sa ebidensyang dinala ni Dojin. Lahat ng iyon ay may reaksyon sa toluene. Pinatunayan nito na ang tatlong sunog ay may tiyak na koneksyon. Agad na tumayo si Hogay matapos marinig ito. Gusto pa ring imbestigahan ni Hogay ang pagkamatay ng maliit na hayop dahil ayon sa theory ni Hogay, may sunog na mangyayari kada 3 oras. Pero noong gabing iyon, walang sunog. Sa halip, isang maliit na hayop ang nalason ng toluene at namatay. Kaya napakalaki ng posibilidad na lumitaw ang maliit na hayop sa scene ng fourth fire at kinain ang substance na nagdulot ng apoy. Sinunod ni Hogay ang sobrang accurate niyang intuition. Pinangunahan ni na Hogay at Dojin ang mga kasamahan nila papunta sa lugar kung saan madalas nagpapahinga ang maliliit na hayop. Isa itong abandoned utility room. Pagpasok pa lang nila sa bahay, nakita nila sa sahig ang isang paper roll na ginagamit para sa ignition. Ang kabilang side ay konektado sa maraming cake. Noon lang biglang napagtanto ng lahat na nag-inject pala ang arsonist ng toluene sa mga cake. Pagkatapos, ginamit niya ang paper roll bilang tulay para sindihan ang mga ito. Hindi inaasahan, nadiskubre ito ng isang maliit na pusa. Kinagat ng pusa ang paper roll at kumain ng cake. Dahil dito, hindi sinasadyang napigilan ang fourth fire. Sa oras na ito, may nakita si Dojin na star shape sa pader sa tabi nito. Malinaw na isa na naman itong markang iniwan ng arsonist. Tuluyan nang nainganyo si Hogay. Nagsimulang magkaroon ng interest si Hogay sa kaso. Pagbalik sa police station, agad na nagsimulang magtrabaho si Hogay. Kilalang-kilala niya ang mga kriminal tulad ng arsonists. Pagkatapos ng sunog, babalik ang mga salarin sa scene para manood dahil itinuturing nilang isang work of art ang apoy. Babalik ang mga salarin para manood at masatisfy ang curiosity nila. Kaya sinabi ni Hogay sa mga kasamahan niya na imbestigahan ang mga taong lumitaw sa paligid ng 4 na fire and explosion areas. Matapos maghanap araw at gabi ng impormasyon, sa wakas ay natukoy ng pulis ang isang suspect. Ang pangalan niya ay Inyun. Ang company ni Inyun ay malapit sa food truck. Nagkataon, star ang logo ng company niya. Nang magpadala ng tao si Hogay, iniimbestigahan ni Dojin ang scene ng sunog sa food truck sa malapit dahil gusto niyang mag-experiment kung paano sunugin ang isang food truck. Sa wakas, napagdesisyonan ni Dojin na gumamit ang arsonist ng salamin mula sa buildings sa magkabilang side para i-reflect ang sunlight. Kapag uminit ang mga gamit sa pagkain sa truck hanggang sa isang certain level, natural na sasabog ang truck. Kaya lang, puro matataas na building ang nasa paligid. Kaya hindi alam ni Dojin kung nasaan ang arsonist. Sakto noon, lumapit si Hogay para ipaliwanag ang mga tanong ni Dojin. Dinala ni Hogay si Dojin sa office ni Inyoon. Nakita nila ang mga salamin sa buong windows. Lahat ng ito ay mga tools na inihanda para sa reflex heating. Hinalughog ni Hogay ang buong office pero wala siyang mahanap na bakas ni Inyon. Halatang narinig na nito ang balita at matagal nang tumakas. Para mapigilan si Inyon na magsunog ulit, matiyagang nagpatrol si Dojin gabi-gabi. Noong araw na iyon, nagpumilit din si Seol na sumama sa kanya. Bigla, may fire truck na dumaan sa lalaking nakaitim. May burn mark sa braso ng kabilang tao. Siya ang salarin na hinahanap ng lahat. Tahimik ang lungsod ngayong gabi at walang panganib ng sunog o pagsabog. Pumunta sina Dojin at Seol sa isang lugar para mag-enjoy sa night view. Hinawakan ni Dojin ang singsing sa bulsa niya. Senyales ito na naghahanda si Dojin na mag-propose kay Seol. Nang magpo-propose na sana si Dojin, nag-report ang walkie-talkie ng sunog. May sunog sa isang parking tower sa kung saan. Agad na pumunta roon ang mga bumbero at pulis. Natuklasan ng pulis na kakatanggap lang ng signal ng cellphone ni Inyon. Ang lokasyon ng sunog ay ang parking tower na ito. Makikita lang ng lahat ang makapal na usok na bumubuga mula sa matayog na parking tower pero mahigpit na nakasara ang malaking pinto. Mas mabuting papasukin ang mga bumbero at arestuhin ang tao. Sabay na umakyat sina Hogay at Dojin sa itaas ng tower at pumasok mula sa bubong. Hindi inaasahan, pagpasok pa lang nilang dalawa, naglabas ang parking tower ng malakas na pagsabog. Napatigil ang hininga ng lahat. Sobrang nag-alala sila kina Hogay at Dojin. Sa sandaling ito, ang apoy sa loob ay parang isang mabangis na halimaw. Makakalabas pa kaya sina Hogay at Dojin ng buhay?